Hello mga master! Welcome back to our channel! Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, maraming salamat palagi sa inyong panonood. Pasensya na kung minsan matatagalan ang ating uploads kasi medyo busy lang tayo minsan sa trabaho at sa negosyo. So mga master, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2641-2660. Kabanata 2641. Nagdurugo ang puso. Matapos marinig ang sinabi ni Daxen, naramdaman ni Deathfiend at ng marami na may mali. Buong tiwala sila sa anumang sinabi ni Levi, at sinabi sa kanila ni Levi na ang pag-atake ng mga war machine ay nagdudulot ng isang sakuna. Kaya naman, ang The Cardinal Hall at ang mga Dragonites na humahawak ng war machines ng madali at nagrereklamo tungkol sa pag-aaksaya ng mga nakikita sa pag-deploy ng mga manlalaban mula sa The Cardinal Hall ay nakaramdam ng lungkot sa Deathfiend. Ano ang nangyaring mali? Nagkamali ba si Levi? Buong puso pa rin silang nagtiwala kay Levi at naniniwalang nagsasabi ito ng totoo. Kung ganoon ang kaso, maaaring hindi pa tapos ang mga bagay. Sa kabilang banda, si Donald at ang kanyang mga tauhan ay mukhang bigo. Nagalit sila dahil nakarating sila sa laban sa tamang oras. Napabuntong hininga ang isa sa kanila. At naisip ko na maglalaban tayo sa isang tadong labanan. Iisipin namin na pumunta kami dito ng walang kabuluhan. Ganyan ba talaga kaina ang mga bagay na ito? Tanong ni Donald, bakit kailangan niyang tanggapin ang lahat ng problemang ito? Sinong nagsabi sa iyong malakas sila? Ang Crown King ang nakatuklas sa kanila. Siya ang nagsabi sa amin kung gaano sila kalakas at kailangan naming magtayo ng pader sa tabi ng baybayin ng Erudia upang ipagtanggol laban sa kanila, sabi ng isa sa mga Dragonites at binigyan sila ng maikling paliwanag. Ha. At naniwala ka sa kanya. Sinabi niya na ang mga bagay na ito ay napakalakas na kailangan mo ng 1,000 talampakan na pader upang ipagtanggol laban sa kanila. Tingnan mo ang nangyari. Nanalo kayo sa pamamagitan ng landslide. Nag-e-exaggerate lang siya. Ngunit talagang naniwala kayo sa kanya at naglagay ng isang detalyadong porma sayon. Hindi ba overkill lang? Huwag mong sabihin sa mga tao ang tungkol dito. Nakataya ang reputasyon ni Erudia. Ngumisi si Donald. Oo. Ang iba ay tumunog. Ay lockdown ang anumang balita tungkol sa hula ng Crown King. Huwag hayaang kumalat ang balita. Walang tumanggi sa kanilang pag-aangkin dahil ito ang katotohanan. Totoo na ang mga war machine ay hindi kahit 1% ng kung ano ang inilarawan ni Levi sa kanila. Sinabi sa kanila ni Levi na ang hitsura nila ay nagdudulot ng isang kapahamakan, na magiging sanhi ng bawat isa na gumawa ng sunod-sunod na hakbang, para lang malaman na mahina ang war machine at ito ay isang malaking pag-aaksaya ng oras sa huli. Parang isang biro dahil nagawa nilang talunin ang war machine gamit lamang ang Suicide Squad at ang mga manlalaban mula sa The Cardinal Hall. Ang mga Dragonites ang nagyabang ng pinakamaraming bilang sa linya ng depensa, ngunit wala lang sa kanila ang tumapak ng pagkain sa larangan ng digmaan. Higit pa rito, mayroon pa silang sariling backup na nakahanda sa likuran, ilang milyong malalakas na lalaki. Sa likod niyan ay ang mga tago na gwardya at ilang iba pang mga tropa na umaabot sa 200,000 mandirigma. Ngunit wala sa kanila ang na-deploy. Hindi pa banggitin ang Sacred Organization at Maya Industries, na nagtagal upang makarating doon dahil napakalayo nila, para lamang makarating sa isang walang laman na larangan ng digmaan sa panahon ng paglilinis. Nakakatuwa kung tutuusin, at tiyak na matatawa ang sinumang makakarinig nito sa kalokohan ni Erudia. Hindi nagtagal, dumating ang balita mula sa buong mundo. Ito ay mga tagumpay sa buong paligid. Pinakilos ng lahat ng bansa ang kanilang pangunahing puwersa at winasak ang mga war machine. Partikular na si Zarain ang pinakamabilis na natapos ang kanilang laban. Dahil dito, naalis na ang sakuna sa buong mundo. Iyon ay sinabi, ang lahat ay tila naghanda ng higit pa sa laban na talagang kailangan, kasama si Erudia na nangunguna sa lupon sa mga tuntunin ng labis na paghahanda.
Napakaraming inihanda nila para sa isang bagay na napakaliit. Sayang naman. Napakaraming nawala sa amin para ihanda lang ang sarili namin para dito. Sino ba ang maaari nating hanapin para mawala ang pagkawala natin? Bulalas ni Donald. Nang marinig ang sinabi ni Donald, medyo nalungkot si Craig at ang iba pa. Sobra na ang kawalan. Ang pagkalugi na naipon mula sa pagtatayo ng mga shelter lamang ay sapat na malaki, hindi pa banggitin ang pera na ginugol upang ihanda ang lahat ng sandata na ito upang labanan ang war machines. Higit pa rito, ang mga materyales para sa shelters ay ipinagpalit lahat para sa paggamit ng mga mahuhusay mula sa National Treasury. Napakalaking basura. Higit pa rito, ang mga materyales ay hindi na hilaw na materyales. Naproseso na sila. Wala tayong magagawa sa kanila maliban sa gamitin sila sa pagtatayo ng mga silungan. Ang marinig na binanggit ng isang tao ang pagkawala ay tiyak na nagpadugo sa puso ni Craig at ng isa pa. Talagang gumastos kami ng malaking halaga para sa paghahanda nito at sa pagtatayo ng mga shelter. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2642. Itigil ang mga plano. Lalong-lalo na si Gary, na binigay ang lahat, ay ibinigay ang lahat ng mga ari-arian na mayroon siya. Naniwala siya kay Levi, at gustong kumuha ng pagkakataon. Kahit na hindi nila ginamit ang kapangyarihan ng buong bansa sa pagkakataong ito, ginamit pa rin nila ang ika-4 na bahagi ng kapangyarihan sa National Treasury. Iyon ay isang napakalaking dagok sa bansa, lalo na't hindi nila nagamit ang anumang kapangyarihan na mayroon sila ngayon. Ang mga bagay ay hindi maganda ang hitsura, at sila ay nagdurusa ng isang pagkawala. Ito ay isang matinding problema ngayon na si Erudia ay hangina ng hindi direkta. Ngayon, kailangan nating bawasan ang pagkalugi ni Erudia hanggat kaya natin. Kailangan mong ihinto ang anumang planong magtayo ng shelter. Ibenta ang mga materyales na hindi mo pa ginagamit, o maaari mong gamitin ang mga ito sa ibang lugar. Anyway, gawin mo lang ang lahat para mabawasan ang mga pagkalugi. Nascam ka ni Levi, kaya ngayon kailangan mong linisin ang kalat niya, sabi ni Donald. Tumanggo si Craig at ilang iba pa. Iyon lang ang paraan. Ang pinakamahusay na paraan para mabawasan ang mga pagkalugi ngayon ay itigil ang proyekto ng shelter. Anong biro? Ititigil mo ang napakalaking proyekto kapag natapos na ito. Tumigil ka sa pagbubuga ng kalokohan kung hindi mo alam ang sinasabi mo, Donald. Bakit palagi kang nakikisali sa iba? Umuungal si Deathfiend sa galit. Tingnan natin kung ngumingiti pa siya kapag nalaman niya ang totoong pagkatao ni Dark Emperor. Anong ibig mong sabihin? Nahirapan ba ako sa pakikipag-usap tungkol kay Levi? Natural, hindi pumayag si Donald. Siya ay isang taong may init din. May death wish ka ba? Magsisimula pa lang sila ng away ng si Craig at ang iba ay nagmadaling lumapit para pigilan sila. Hindi na tayo kailangang sirain ang kapayapaan kapag lahat ay nasa isang panig. Umalis na tayong lahat dahil wala nang ibang pag-uusapan. Kakailanganin din nating bawiin ang ating defense barrier. Dapat bumalik ang lahat sa dati. Nagpaplano na si Craig at iba pa ang kanilang puwersa. Kung tutuusin, nanalo na sila sa laban. Aalis ka, Craig. Aalisin mo ba ang lahat ng mga hadlang sa depensa ng baybayin? Natarante si Deathfiend at ang iba pa nang marinig ang sinabi niya. Ito ay hindi maliit na bagay. Hindi man lang niya ito isasaalang-alang bago mag-withdraw. Siyempre. Bakit natin dapat panatilihin ang hadlang sa pagtatanggol kung nanalo na tayo sa labanan? Napakagastos na ipagpatuloy ang pananatili sa kanila, ang sagot ng lalaki na may likas na sagot. Ano? Hindi tama yan. Hindi pa humuhupa ang mga panganib. Paano kung atakihin na naman tayo ng isa pang war machine? Paano kung mas makapangyarihan sila kaysa dati? Ang pag-withdraw sa ating defense barrier ay katumbas ng pag-welcome sa kanila na salakayin tayo ng bukas ang mga armas. Ipinaliwanag ni Deathfiend ang kanyang mga alalahanin. Tumanggo si Daxon at ilang iba pa bilang pagsang-ayon. Hindi man nagkatotoo ang hula ni Levi, hindi nila dapat gawing basta-basta ang mga bagay-bagay. Paano kung distraction lang ang lahat sa pagkakataong ito? Paano kung mamaya na ang totoong laban? Karaniwang iniimbitahan nila ang kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng pag-withdraw ng kanilang defense barrier ngayon. Naniwala pa rin sila sa mga salita ni Levi pagkatapos ng lahat.
Ngumiti lang si Craig at sinabing, ang isang tao ay naniniwala lamang sa kung ano ang nakita nila sa kanilang sariling mga mata. Ang mga war machine ay patay na. Nahuli namin ang hindi bababa sa 10 sa kanila, at ipapakita namin sila sa Crown King. Ipapakita namin sa kanya na kahit na patuloy nilang sinasabing napakalakas ng war machine, nagawa pa rin namin silang talunin. Hindi lang iyon, ngunit nagagawa rin naming makuha ang napakarami sa kanila. Higit pa rito, hindi lang si Erudia ang pinuntirya nitong mga war machine. Inatake na rin nila ang Zarain at iba pang mga bansa. Pero natalo pa rin sila sa huli. Hindi sila kasing lakas ng inilarawan sa kanila ng Crown King. At saka, bakit hindi mo nakikita ang mga bagay mula sa aming pananaw? Alam mo ba ang mga pagkalugi na kailangan nating tiisin kung hindi natin bawiin ang ating puwersa at ititigil ang proyekto ng shelter? Ang iilan sa kanila ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Sa sandaling iyon, humakbang si Notos at nagtanong, ngunit naisip mo na ba kung saan nanggaling ang mga war machine na ito? May natitira pa ba sa kanila? Kung mayroon, ilan sila? Mas malakas ba sila? Sasalakayin pa ba nila tayo? Nang marinig iyon, tumahimik ang lahat. Tuwang-tuwa sila na nanalo sila sa labanan kaya wala ni isa sa kanila ang tumigil sa pag-iisip tungkol sa mga problemang ito. Pero umiral pa rin sila. Walang makakatiyak na wala ng war machine na natitira pagkatapos ng labanan, at malaki ang posibilidad na mangyari ang ganitong bagay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2643. Isang paraan upang makipagkompromiso. Tungkol dyan, si Craig at ang iba ay mukhang magkasalungat. May punto ang lalaki. Wala sa kanila ang nakaisip ng mga problemang ito. Inisip na lang nila na wala na silang ibang gagawin ngayong nanalo na sila sa laban. Bawat tanong ni Notos ay tumama sa marka. Wala ni isa sa kanila ang makasagot sa kanya. Maging sina Donald at Tyrone ay natahimik. Matalas niyang tanong, at walang sino man ang makagarantiya ng anuman. Bilang mga gumagawa ng desisyon, sinimulan ni Craig at Chandler na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Malaking kawalan kung hindi tayo outres. Pero mas malaking kawalan ang sasample sa amin kung may mangyayari pagkatapos naming mag-withdraw. Maaaring bumagsak ang depensa ni Erudia at magiging sakuna ito para sa buong bansa. Iyon ang sinabi ni Levi na mangyayari, at wala ni isa sa kanila ang makakayanan ng ganoong responsibilidad. Maaaring mangyari kung bigla tayong aalis sa lahat ng bagay kapag hindi pa natin naaayos ang mga problemang ito ng lubusan, dagdag ni Notos. Hindi na alam ni Craig at ng iba pa kung ano ang gagawin. Ipagpatuloy ba natin ang lahat noon? Hindi namin mababayaran ang mga pagkalugi. Sobrang hirap lang. May paraan ba para makompromiso? Nasira ang utak nila habang iniisip ang tanong. May idea ako. Huwag muna tayong mag-withdraw sa ngayon. Dapat mag-observe muna tayo ng ilang araw. Sa ilang araw na ito, dapat mong panatilihing abala ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa war machine. Makakakuha ka ng tulong ng ibang bansa para malaman ang lahat ng magagawa mo ng magkasama. Sigurado akong makakakuha tayo ng sagot sa mga susunod na araw. Kung walang anumang panganib, maaari mong bawiin ang aming hadlang sa depensa ng walang anumang alalahanin. Wala akong duda na mababayaran mo ang mga pagkalugi sa mga susunod na araw, mungkahi ni Daxon. Naningkit ang mga mata ng lahat nang marinig ang mungkahi niya. Magandang suggestion yan. Maaari naming makita ang sitwasyon sa loob ng ilang araw at gamitin ang oras upang gawin ang aming pananaliksik. Kung mag-withdraw tayo mamaya, isasaalang-alang natin ang lahat ng problema natin. At saka, nagbabayad na kami ng 1 buwan na pagkalugi. Siyempre, mababayaran namin ang anumang pagkawala na mararanasan namin sa mga susunod na araw. Ang galing. Salamat, Divine Brigadier. Susundin natin ang planong ito, kung gayon. Sumang-ayon si Craig at ang lote sa mungkahi. Hindi nagtagal, nagsimulang umalis ang mga Drago Knights, ngunit iniwan pa rin nila ang ilang bahagi ng kanilang sistema ng depensa. Nag-iwan din sila ng backup team. Sa ganitong paraan, makakatulong sila kaagad kung may mangyayari. Higit pa rito, ipinadala nila ang kanilang departamento ng Panektik upang magsimulang makipagtulungan sa ibang bansa upang siyasatin ang mga pinagmulan ng war machines, at kung may kumokontrol sa kanila.
Tuwang-tuwa ang lahat ng marinig na sa wakas ay natapos na ang isang pandaigdigang labanan. Nadama nilang lahat na talagang nagbago ang panahon. Noon, ang mga tao ay palaging inilalarawan na walang magawa kapag ang war machines ay lumabas sa mga pelikula. Gayunpaman, ang mga bagay ay naayos ng napakadali. Gaano man karaming mga war machine ang lumitaw, lahat sila ay pinatay. Samantala, sa Lab of God sa Oakland City, naimbestigahan mo na ba ito ng maigi? Tanong ni Mr. X sa espesyal na unit ng Lab of Gods. Oo, nagagawa naming malaman ang 80% ng mga pagkana ni Erudia. Maaaring may ilang mga error, o maaaring may trump card na hindi namin nakita, ngunit nakakuha na kami ng impormasyon tungkol sa 80 hanggang 70% ng mga ito. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol, at si Erudia ay hindi nakakapinsala ngayon. Nagtawanan si Mr. X at ang iba pa nang marinig iyon. Ang plano sa pagkakataong ito ay perpekto. Kaya nating pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Hindi, maaari talaga tayong pumatay ng maraming ibon gamit ang isang bato. Hindi lamang nila nagawang mahawakan ang mga pagkana ni Erudia, ngunit itinago din nila ang mga tunay na war machines at pinukaw ang mga Diyos mula sa Restricted Area 76. Gayun din, ang Maya Industries at Sacred Organization ay nagpadala ng kanilang backup, sabi ni Lucifer. Gayunpaman, napakalakas ng husay ni Erudia sa pakikipaglaban. Natapos ang lahat nang dumating sila. Kung ang bansa ay nasa isang pagkapatas ng sila ay papunta doon, ang Maya Industries at Sacred Organization ay agad na umatake sa Erudia. Inakala talaga ni Jester King at ng ilang iba pa ang Maya Industries at Sacred Organization ay parang mga Diyos mula sa Restricted Area 76. Naisip nila na talagang nagpadala sila ng kanilang backup para tumulong samantalang ang totoo, gusto lang nilang salakayin si Erudia. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2644. Mga natuklasan ng pagsisiyasat. Tumawa ng malakas si Mr. X nang marinig ang sinabi. Hahaha, nagpadala ba talaga ng backup ang Maya Industries at Sacred Organization? Totoo ba? Ingat niyang tanong. Tumango ang ilan sa kanila. Oo naman. Ipinakita pa nila ang kanilang mga trumpeta. Dala nila ang mga banal na kasangkapan. Sigurado akong naghanda na silang salakayin si Erudia, ngunit walang pagkakataon na gawin iyon. Nang marinig iyon, tumango ang una at sinabing, ang layunin nila ay talagang pareho sa atin, na alamin ang mga trump card ng Dragonites at ang kanilang firepower configuration. Sayang naman si Erudia ang nanalo this time. Kung maaaring banta ng war machine ang bansa, matagal na silang sinalakay ng Maya Industries at Sacred Organization. Ang iba ay nagsimulang sumigaw, I suppose those in Restricted Area 76 na can't wait to fight already. Bagaman hindi sila umatake sa pagkakataong ito ay kapaki-pakinabang pa rin para sa kanila. At least may idea na sila kung ano ngayon ang firepower configuration ni Erudia. Sila ang manggana sa susunod na pag-atake nila. Tapos na si Erudia. Ha 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 ha. Nagtawanan ang lahat sa Lab of Gods na para bang nagtagumpay ang kanilang masamang plano. Nabalitaan ko na nagsimula ng mag-imbestiga si Erudia sa war machines. Aabutin sila ng ilang araw. Pero nagayos na ako para ihatid sila sa kabilang direksyon. Magpatuloy lang kayo sa paghahanda. Ang aming aktwal na plano ay magsisimula na sa lalong madaling panahon, Mr. X remarked with a icy chuckle. Sige. Naiintindihan. Kasabay nito, nagmamadaling bumalik si Gary para makipagkita kay Max at sa iba pa matapos makuha ang paunawa. Ano, you're telling me to stop kapag naitayo ko na ang kalahati ng shelter? Hindi, napakarami kong ginawa, at malapit na nating tapusin ito. You're telling me to stop it nang ganun na lang. Hindi pwede, walang paraan na gagawin ko ito. Naninindigan siya na hindi siya tumigil sa pagtatayo ng shelter nang mabalitaan niyang gusto siyang sumuko. Ngunit kailangan mong igalang ang mga katotohanan. Isinasaalang-alang ang sitwasyon na nasa kamay, sinabi na ng Crown King na ang mga war machine na mas makapangyarihan kaysa sa mga nakatagpo namin ay wala. Nagawa naming labanan ang lahat ng mga nauna sa amin. Kung gayon, sa palagay mo ba kailangan pa nating mag-aksaya ng mga nakikita sa shelter? Si Craig at ang kanyang mga subordinate ay matatag sa kanilang desisyon. Si Gary ay palaging isang lalaking may galit,
at pinilit niyang maniwala kay Levi. Lalo na noong napagdaanan na nila ang buong kanilang plano. Walang paraan na susuko siya ng ganoon lang. Matindi ang laban ng magkabilang panig. Mabilis na humakbang si Nicholas para pagaanan ang sitwasyon. Gary, hindi namin sinasabi sa iyo na itigil mo na ang proyekto ng tuluyan. Itigil na lang natin ito pansamantala. Iniimbestigahan na namin ang war machines, at makukuha namin ang mga resulta sa lalong madaling panahon. Doon lang tayo magdedesisyon kung itutuloy natin ang pagtatayo ng shelter. Hearing that, Gary said with a nod, well, I can accept it kung ganyan. Kung iyon ang katotohanan, malugod kong tatanggapin ito at ititigil ang pagtatayo. Gusto kong tumulong na mabawasan ang mga pagkalugi na kinakaharap din ni Erudia. Ngunit kung ito ay talagang tulad ng sinabi ng Crown King, kailangan mong dagdagan ang aking lakas tao. Sa wakas ay nagkasundo na rin sila. Ang lahat kay Erudia ay hindi mapakali sa mga sumunod na araw. Ito ay totoo lalo na para sa mga nasa defense barrier at monitoring station. Walang sino man sa kanila ang nangahas na maghabang patuloy silang naghihintay sa pagdating ng kanilang mga kaaway. Hindi rin nakapagpahinga si Craig at ang kanyang mga tauhan, at ilang gabi na silang hindi natutulog. Sa wakas, lumabas na ang mga resulta. Ang war machine ay mula sa malalim na tubig sa isang lugar. Ang lugar ay may saganang materyal ng enerhiya, lalo na ang mga puwersang electromagnetic. Ginawa ng mga puwersang ito ang lugar na isang lugar ng pag-aanak para sa mga war machine. Siyempre, ang utak sa likod ng lahat ng ito, kabilang ang pagpayag sa mga war machines na gumala at umatake sa mga bansa ay ang Locke Experimental, isang korporasyon mula sa Zarain. Sa lahat ng oras na ito, sinasaliksik nila ang mga buhay na nilalang o nag-imbento ng mga lihim na armas. Sa madaling salita, banta sila sa mundo. Kaya naman, pagkatapos ng kanilang pagsisiyasat, ang iba pang mga bansa ay sumang-ayon na alisin ang mga ito at alisin ang mga ito. Sa paggawa nito, magiging malaya rin sila sa mga panganib ng war machine. Ang mundo ay hindi haharap sa mga panganib na dulot ng mga ito, at ang hinulaan ni Levi ay hindi na magkakatotoo. Napangiti si Craig at ang kanyang mga tauhan sa kasiyahan pagkatapos nilang matanggap ang mga resulta. Bawiin kaagad ang defense barrier. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2645. Paghinto ng Shelter Project. Ito ang pinakamabilis na utos ni Craig sa kanyang mga nasasakupan, at ito rin ang pinakagusto niyang ibigay. Kumilos ang kanyang mga tauhan sa sandaling matanggap nila ang utos. Tsaka, itigil agad ang pagtatayo ng shelter. Kailangan nating bawasan ang ating mga pagkalugi hanggat maaari. Sunduin mo agad si Gary dito. Pumunta ka dali. Mabilis na nakarating sa frontline ang order. Ang mga sundalong nagbabantay ay walang tulog nitong mga nakaraang araw. Naging tense sila sa lahat ng oras na ito, naghihintay ng isa pang labanan na mangyayari. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, dumating ang isang utos na mag-withdraw. Napakaganda. Nanalo kami. Umalis na tayo. Lahat ay nagpalakpakan at nagdiwang sa magandang balita. Lahat sila ay nakahinga ng maluwag nang matanggap ang mga resulta. Kinakanta nila ang kanilang mga puso nang umalis sila sa lugar. Nakakatuwang makita ang mga sundalong sabay-sabay na umaalis sa baybayin. Nangangahulugan din ito na nagtagumpay si Erudia. Naghiyawan ang mga mamamayan dahil hindi na nila kailangang patuloy na mamuhay sa patuloy na takot. Mabilis na umatras ang mga sundalo kaya inabot lamang ng ilang oras bago lumiwanag ang baybayin. Walang natira. Napakabilis nila kaya tinawag ito ng lahat na, ang bilis ng Erudia. Gayunpaman, hindi natuwa si Deathfiend, Daxen, at ilang iba pa ang nakatanggap ng balita. Ito ay isang banta. Mabilis silang umatras. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Levi na ang mga war machine ay hindi kapani-pani walang malakas, at nag-aalala siya sa kanila. Kahit ang kasing lakas niya ay nag-aalala. Ito ay matagal na sila ay napakalakas. Gayunpaman, dahil inalis na ni Erudia ang napakalakas na hadlang sa depensa, kailangan itong makapasok sa mga war machine anumang oras. Ngunit hindi sila ang mga gumagawa ng desisyon. Dahil dito, hindi nila napigil ang mangyari ang ganitong bagay. Dati, nakikinig sana si Craig sa ibang mga opinyon at nakipag-usap kung ano ang dapat nilang gawin.
Gayunpaman, wala silang sinabi nang makuha nila ang mga resulta at agad na nagbigay ng utos na bawiin ang hadlang sa depensa. Mataas ang tingin nila sa mga resulta. Walang sino man sa kanila ang maniniwala sa anumang salita ni Levi o ng iba kapag may hindi mapag-aalinlangan ng ebidensya sa harap nila. Ano ang dapat nating gawin? Walang ideya si Daxon at iba pa kung ano ang gagawin. Mukhang kailangan nating obserbahan kung ano ang nangyayari ngayon. Maghahanda kami ng maaga kung may mapansin kaming kakaiba. Hihintayin din natin ang pagbabalik ni G. Garrison. Sana walang mangyari sa panahong ito. Sa training base ng Dragonites, nakaupong mag-isa si Gary. Ang kanyang mukha ay mapatla na parang kumot habang ang iba ay may nakakatuwang ngiti sa kanilang mga mukha. Wala siyang pagpipilian kundi ihinto ang pagtatayo ng shelter pagtatanggap ng balita sa mga resulta. Kung tutuusin, natalo siya sa taya sa iba. Mali ang hula ni Levi. Wala nang saysay ang pagkakaroon ng shelter. Bakit nila ipagpatuloy ang pagtatayo nito gayong nagdudulot lamang ito ng pagkalugi sa kanila? Dapat maging masaya ka sa panahong ganito, Gary. Si Erodia ay walang panganib ngayon. Bukod dito, nagawa rin naming bawasan ang aming mga pagkalugi. Napakagandang balita. Ang lahat ay nagsisigawan ng walang katapusan. Nang marinig iyon, napangiti na lamang ang lalaki at sinabing, "Siyempre, masaya ako na ligtas na si Erodia ngayon. Pero masama ang kutob ko dito. Parang may malapit nang mangyari. Bukod dito, nakapagtayo na rin kami ng kalahati ng mga silungan. Sayang naman. Bilang mga pinuno ng Erodia, napakagandang ikaw at ang Crown King ay nag-iisip ng maaga para sa kapakanan ng lahat. Gayunpaman, kailangan mong igalang ang mga katotohanan. Nagawa nating itigil ang sakuna na ito at nahanap pa natin ang pinagmulan nito. Ngayong naalis na natin ang pinagmulan ng ating problema, hindi na natin kailangang mag-alala na mangyari ito," sabi ni Craig. Sige, susuko na ako sa proyekto ng shelter at makikinig sa kung ano man ang sasabihin mo ngayon, sabi ng una. Magaling. Pagkatapos ay ibigay ang utos na itigil ang proyekto at ipaalala ang lahat. Ibalik ang lahat ng mga bagay na ibinigay, tulad ng makinarya. Para sa mga materyales na hindi nagamit, kailangan mong ibenta ang mga ito upang mabawasan ang aming mga pagkalugi. Lalo na yung mga materyales na ipinalit namin sa nakuha namin sa National Treasury. Kailangan nating ibenta ang mga ito kahit anong mangyari. Sa sandaling iyon, agad na nagbigay ng utos ang Dragonites na itigil ang proyekto ng shelter. Nagkagulo ang mga kasangkot sa proyekto nang matanggap ang utos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2646. Buksan ang gates. Oo, sa wakas ay itinigil na nila ang proyekto. Makakauwi na tayo. Tama na. Hindi na natin kailangang i-exert ang sarili natin. Alam kong hindi na natin kailangang gamitin ang lugar na ito simula pa noong una. Walang kwenta lang. Ang mga construction worker ay nagsimulang magpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan matapos matanggap ang utos na umuwi. Kanina pa sila nangangarap na bumalik. Sa lahat ng ito, halos lahat ay nadama na walang silbi ang pagtatayo ng mga silungan. Nagkagulo lang si Erodia dahil sa sinabi ni Levi. Ipinadala rito ang mga manggagawa, at buong araw at gabi silang nagtatrabaho sa pagtatayo ng silungan. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nasayang dahil walang pakinabang para sa kanila. Walang saysay ang lahat, at lahat ay galit na galit dito. Ang pinakamahalagang bahagi ay alam na nila na si Levi ay tumakas sa pinakamahalagang sandali. Siya ay nawala, pero kailangan pa rin nilang gawin ang lahat ng ito dahil sa sinabi niya. Kaya naman tuwang-tuwa silang lahat nang mabalitaan nilang nahinto ang proyekto, at hindi nila nakalimutang magreklamo kay Levi. Tama ang hula mo, ngunit nalagay mo ang iyong taya sa maling tao. Ang mga war machine na iyon ay hindi kasing lakas ng iyong iniisip. Siguro akala mo malakas sila, pero hindi ka na talaga kasing lakas. Umalis ang mga tauhan ni Gary, ngunit naroon pa rin ang mga taga-sacred organization. Napatulala sila sa sitwasyon. Dapat ba nating ipagpatuloy ang pagbuo ng mga ito? Umalis na ang karamihan sa kanila. Kami na lang ang natitira. Agad silang nakipag-ugnayan sa mga nakatataas, Deathfiend, Notos, at iba pa para sabihin sa kanila ang nangyari. Huwag kang aalis. Kailangan mong ipagpatuloy ang pagtatayo ng mga silungan.
Pakinggan mo lang kami. Siguradong magiging kapaki-pakinabang ang tirahan balang araw. Mabilis silang pinigilan ni Deathfiend na umalis nang marinig ang balita. Walang ibang nakakaalam pero sigurado sila. Si Levi ang nanghula nito pagkatapos ng lahat. Siyempre, ito ay magiging totoo. Walang magiging masama kung makikinig sila sa kanya. Masama ngayon na lahat ay biglang umaalis. Pero makikinig ba sa kanya ang mga tao sa Erudia? Umalis sila nang hindi man lang lumilingon. Tumayo kayong lahat, huwag kang umalis. Natarante si Deathfiend at ang iba pa at mabilis silang pinigilan na umalis. Wala tayong choice kundi umalis ngayon, pasensya na po. Hindi na kami makakalaban mo. Isang boses ang tumunog. Lumapit si Gary at humingi ng tawad sa lahat. Hindi siya makakilos ng padalos-dalos sa posisyong tulad niya. Ang tanging nagawa niya ay kumilos ayon sa katotohanan. Wala ring magawa ang lalaki. Nang marinig niya na si Levi ay nag-iisa sa pagsasanay, naniwala siya ng walang pag-aalinlangan. Ngunit wala nang silbi ngayon kahit anong sabihin ng sacred organization. Sige, kung ganoon, ipagpapatuloy namin ang pagtatayo ng iba pa. Galit na galit si Deathfiend at ang iba pa ngunit wala silang ibang pagpipilian kapag naging ganito ang mga bagay. Sige, ipadala sa amin ang mga materyales na hindi mo ginagamit. Gagamitin natin sila para ipagpatuloy ang construction. Natigilan si Gary. Natatakot ako na hindi ko magawa iyon. Huli ka na. Upang mabawasan ang aming mga pagkalugi, kailangan naming ipadala ang mga materyales pabalik sa Erudia at ibenta ang mga ito, kahit na ang mga ito ay naproseso sa mga semi-tapos na produkto. Kung hindi namin nakumpleto ang kalahati ng mga silungan, maaaring may posibilidad na hilingin nila sa amin na magagamit ang lugar at ibenta ang anumang bagay na kapaki-pakinabang pa rin. Walang magawa si Gary kasama ang kanyang mga manggagawa, kasama ang mga materyales. Ang ekspresyon ni Deathfiend ay lubhang nagbago. Wala silang iniwan. Inalis talaga nila ang lahat ng materyales at lakas tao. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng iba. Lalong mamigat, mas mabigat ang pasanin natin. Makinig ka sa akin. Kailangan nating gamitin ng husto ang ating oras at magpatuloy sa proyektong ito. Gagawin namin ang aming makakaya at itatayo namin ang lugar na ito sa itinakdang oras. Simula nang umalis sila, kailangan nating ibigay ang lahat ngayon. Pagkatapos ay sumigaw siya sa malayo, pakiusap, huwag hayaang mangyari bago bumalik si Master. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2647. Leviathan. Ngunit kailangan nating kunin ito mula dito ngayon. Hindi papasok si Master para pangasiwaan ang sitwasyon. Kailangan nating lumaban hanggang kamatayan. Naghahanda na si Fiery Demon at iba pa. Ang pangkat ng depensa ni Erudia ay umatras. Akala ba talaga nila ito na ang katapusan? Pero sa palagay ko wala silang pagpipilian kundi tanggapin ito. Mr. Napakatalino ng plano ni X. Lahat ng nasa Lab of Gods ay bumulalas sa tuwa nang matanggap nila ang balita. Sa ngayon, lahat ay naayon sa kanilang plano. Ngayong wala na ang linya ng depensa ni Erudia sa mga hangganan nito, kahit sino ay makapasok na sa bansa. Lahat sila ay naging maluwag at nasa celebratory mode simula noong nanalo sila sa huling laban. Ang ilan ay nagpunta pa sa isang holiday upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Ang ganitong sitwasyon ay lalong nagpapahina sa kanilang depensa, at hindi sila magiging handa na makipaglaban sa tamang oras sakaling magkaroon ng biglaang pag-atake. Ang kanilang kapabayaan ang naging recipe para sa kapahamakan. Tuloy na ba tayo, Mr. X? Ngayong hangina na ang mga hangganan ni Erudia, gusto nilang samantalahin ang pagkakataong salakayin sila. Tumahimik ka. Naiintindihan ko na ito ang pinakamagandang oras para mag-strike tayo, ngunit narinig kong may grupo ng mga tao na nagbabantay pa rin. Susubaybayan nila tayo ng mas malapit dahil bukas ang mga hangganan. Baka isipin nila na maglulunsad tayo ng pag-atake laban sa kanila, kaya dapat muna tayong mag-lay low sa ngayon. Nang marinig ang pagsusuri ni Mr. X, tumango ang lahat sa Lab of Gods. Ang pagkuha ng maikling pahinga ay maaaring makapagpabalik sa kanila ng kaunti, ngunit tiwala sila sa kung ano ang makakamit nila ang kanilang layunin. Kung gagawin nila ito sa puntong ito, malamang na mapapansin ang mga tauhan ni Erudia kung saan nangyayari at iuulat ito sa Dragonites at the Cardinal Hall.
Ang alam ng Lab of Gods na ang mga Dragonites at the Cardinal Hall ay mga karampatang mandirigma. Nais nilang sakupin si Erudia, ngunit nais din nilang bawasan ang kanilang pagkatalo sa pinakamababa. Kaya naman, kailangan nilang planuhin ng mabuti ang kanilang susunod na hakbang. Si Mr. X, na isa ring maingat na lalaki, ay ngumisi. Hayaan muna natin silang mag-observe ng 2 araw. Kung walang mangyayari sa susunod na 2 araw, sa kalaunan ay ibababa nila ang kanilang bantay, at ito na ang pinakamagandang oras para mag-strike tayo. 1 buwan at kalahati na kaming naghihintay para gawin ito. Si Mr. X ay nagsimulang magplano ng oras para ilunsad ang pag-atake. Nagpalitan ng tingin ang mga tao sa paligid niya. Baka sa mukha nila ang pananabik. Sa lahat ng ito, sila ay nagtatago sa dilim at hindi makapaghintay na humakbang upang ipakita sa mundo kung sino sila. Malapit nang dumating ang araw na hinihintay nila. Sa loob ng 2, lalabas sila bilang isang makapangyarihang pinuno at patuloy na magpapalawak ng kanilang impluwensya sa mundo. Dapat nating pasalamatan si Zarain para sa mga istasyon ng kuryente sa buong mundo. Lahat ng mga power station na ito ay nakinabang sa aming plano. May kabuuang 7 istasyon ng kuryente ang matatagpuan sa paligid ng Erudia, Kirea, Raysonia, at Zarain, at ito ang dahilan kung bakit namin itinago ang Leviations, ang codename ng isang makinang pangdigma na ibinigay ng Lab of Gods, dito. Magagawa naming i-activate ito at gamitin ito laban sa Erudia. Kapag na-activate namin ang Leviathan, ang makina ng digmaan ay darating sa baybayin ng Erudia sa loob ng 1 oras. Sa ilalim ng pinakamainam na kondisyon, maaaring umabot pa ito sa loob ng 30 minuto. Ito ay isang posibleng bahagi ng aming plano, dahil maaari naming talunin si Erudia kapag hindi sila handa. Si Erudia ay ganap na mawawasak kapag lumitaw ang mga Diyos sa Restricted Area 76. Si Mr. X ay lubos na nagtitiwala sa kanyang plano. Nagtawanan din ang mga tao sa paligid niya. Inaasahan nilang tamasahin ang matamis na lasa ng tagumpay sa loob ng 2 araw. Ang lahat ng mga bituin ay tila nakahanay para sa Lab of Gods. Matatalo natin si Erudia for sure. Isang sakuna ang malapit nang mangyari sa loob ng 2 araw. Gayunpaman, itinigil ni Erudia ang proyekto ng shelter at umatras. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2648. Ang dilema ng Black Hawk. Sinubukan ni Black Hawk na tumakas ngunit walang resulta, dahil ikinulong siya ni Mr. X sa isang liblib na lugar. Sa puntong ito, hindi papayag si Mr. X na masira ang kanyang plano. Sabi niya kay Black Hawk, "Salamat sa iyo, ang aming plano ay sa wakas ay natupad na. Sa 2 araw, masasaksihan mo ang pagbagsak ng isang makapangyarihang bansa." Ginaya ni Mr. X ang isang pagsabog gamit ang kanyang mga kamay. Ang kilos na iyon ay nagdulot ng panginginig sa gulugad ng Black Hawk. Nangyayari na ito sa wakas. Ang Lab of Gods ay talagang isang nakakatakot na organisasyon. Dahil sinimulan ni Levi ang kanyang nag-iisang pagsasanay, wala siyang ideya kung ano ang kanilang plano. Pero teka, bakit ako mag-aalaga? Dapat masaya ako na nag-aaway yung 2, diba? Mas mainam kung ang parehong partido ay magdaranas ng matinding pagkatalo. Ngunit kung titingnan ang mga pangyayari, malinaw na dahado si Erudia. Malabong magdulot sila ng malaking pinsala sa Lab of Gods. Hindi magandang balita yan. Gusto ni Black Hawk na lumaban hanggang kamatayan si Erudia at ang Lab of Gods para makinabang si Zarain dito. Ngunit sa puntong ito, ang Lab of Gods ang may kapangyarihan at madaling talunin si Erudia. Kahit na ang pag-alis kay Erudia ay humawak sa Zarain ay magkakaroon ng mas maraming kaaway na hahaharapin, ang huli ay kailangan pa ring harapin ang mga banta mula sa Lab of Gods. Ang Lab of Gods ay mananatiling walang talo gaya ng dati. Sa karamihan, ang pinakamahalagang pagkawala na maaari nilang maranasan ay ang nawasak na mga Leviathan. Ngunit hindi nito masisira ang pundasyon ng organisasyon. Sa madaling salita, ang Lab of Gods ay maaari pa ring gumana gaya ng dati. Magpapatuloy itong maging banta kay Zarain. Kahit na si Zarain ay lumilitaw na nakikipagsanib puwersa sa Lab of Gods, magkaaway pa rin sila pagkatapos ng lahat. Naramdaman ni Black Hawk na kailangan niyang gumawa ng isang bagay para sa pahina ng Lab of Gods.
Gusto niyang makatakas sa lugar na ito at sabihin kay Levi ang kanilang plano. Ang makapangyarihang Levi ay dapat na makapaghatid ng isang matinding suntok sa Lab of Gods kung siya ay maghahanda ng maaga. Gusto kong makita ang parehong Erudia at ang Lab of Gods na lumaban hanggang kamatayan. Makikinabang si Zarain sa malalaking pagkalugi mula sa magkabilang panig. Dapat makaisip ako ng paraan para sabihin kay Levi ang plano nila. Hindi ko man may parating sa kanya ng diretso ang mensahe, na ipaalam ko pa rin sa iba. Sandali lang. Hindi ba naglagay si Levi ng spy para subaybayan ang galaw ko? Akala ko ba malalaman ng especially iya ang plano nila? Hindi, tahan na. Baka si Levi ang gumawa nun. Sa palagay ko ay hindi niya ipinadala ang kanyang mga tauhan para makita sila. Shit, I guess there's no way I can deliver the message to him. Bago pumasok sa kanyang nag-iisang pagsasanay, sinabi ni Levi kay Blackhawk na makipag-ugnayan kay Deathfiend mula sa Sacred Organization. Pero paano ako makakalabas dahil nakulong ako sa lugar na ito? Hindi niya inaasahan na ikulong siya ng Lab of Gods. Yun lang. Wala na akong magagawa ngayon. Sigh. Kailangang mag-isip ng ibang paraan si Blackhawk para maihatid ang mensahe sa Deathfiend. Ngumiti si Mr. X at nagtanong, natatakot ka ba na baka markahan natin si Zarain bilang target natin? Huwag kang mag-alala. Nakatuon kami sa pakikipaglaban kay Erudia, at kailangan naming tiyakin ang lahat ng Leviathan mula sa iba pang istasyon ng enerhiya ay darating sa oras upang salakayin si Erudia. Wala kaming lakas para tumutok sa iba pa. Kaya't huwag ilagay sa panganib ang aming partnership sa pamamagitan ng pagsubok na magpadala ng intel kay Zarain o sa Shield. Naisip niyang si Blackhawk, na tila malalim ang iniisip, ay sinusubukang i-update si Shield tungkol sa kanilang plano. Ano? Hindi. Natigilan si Blackhawk saglit bago siya tumanggi. Nakangiting naglakad palayo si Mr. Bago umalis, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na higpitin ang seguridad upang maiwasan ang pagkalat ng Blackhawk ng anumang impormasyon. Inutusan pa ni Mr. X ang kanyang mga tauhan na patayin ang Blackhawk kung kinakailangan. Siyempre, nais nilang panatilihin siyang buhay hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, nais nilang ma-activate ang mga istasyon ng kuryente sa pangalan ng Blackhawk at magising ang mga Leviathan. Ang pagpatay sa kanya ay maaring magdulot ng hindi pagkakasakit at maaaring magdulot pa. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagtanggal sa Blackhawk ang huling paraan ni Mr. X. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2649. Nalampasan ang pinakamagandang oras para pag-atake. Ang Blackhawk ay bumuhos sa malamig na pawis. Wala na siyang ideya kung ano ang gagawin dahil hinigpitan ni Mr. X ang seguridad. Walang pagpipilian si Blackhawk kundi sumuko, at ipinagdasal niya na mapansin ni Levi na may mali kapag hindi siya makontak ng huli. Magagawa niyang maghanda ng maaga kung mapuko ang hinala ni Levi. Ngayon, maaari na lamang siyang maghintay at magdasal. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Mr. X nang umalis siya. So siya talaga. Nalaman pala ng Lab of Gods ang tungkol sa shelter. Kahit na ito ay isang lihim na proyekto, ang Lab of Gods ay nagtalaga ng maraming especially iya kay Erudia. Sa makatuwid, hindi ito dapat maging sorpresa sa Lab of Gods. Ang pagtatayo ni Erudia ng shelter ay nagsimula na silang maghanda para sa anumang emergency. Ngunit bakit si Erudia ang magtatayo ng silungan? Dapat ay nagpasya silang patakbuhin ang proyekto pagkatapos makakuha ng kanilang intel. Mula roon, hinuli ni Mr. X na si Blackhawk ang nag-leak ng impormasyon kay Erudia. Hindi rin mahirap alamin ang motibo ni Blackhawk. Nais niyang labanan ng Lab of Gods at Erudia ang isa't isa upang makinabang si Zarain sa kanilang pagkatalo. Iyon ang dahilan kung bakit ikinulong ni Mr. X si Blackhawk para pigilan siyang makipag-usap kina Zarain, Shield, at Erudia. Mula nang magpasya si Mr. X na ituloy ang kanyang plano, mas naging maingat siya sa mga hindi gustong pagtanggap ng impormasyon. Tama ang Lab of Gods ngunit sa isang tiyak na lawak, dahil tila nakalimutan nila ang isang pangunahing tauhan kay Erudia, si Levi. Kahit na ang mga puwersa sa Erudia ay mga umat, si Deathfiend at ang iba pa mula sa Sacred Organization ay ang mga utos mula kay Levi.
Habang ang ilan ay ipinagkatiwala na magtayo ng silungan, ang ilan ay inatasan na napapansin ang paligid. Pinaalalahanan sila ni Levi na bigyang pansin ang lahat ng istasyon ng enerhiya ng Zarain dahil alam niyang itatago siya doon ng Lab of Gods ang kanilang mga war machine. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay naayos sa mga istasyon ng kuryente. Gaano man kaingat ang Lab of Gods, tiyak na mag-iiwan ito ng mga bakas ng ebidensya dahil sinubukan nitong magkasya ang malaking bilang ng mga dambuhalang war machine sa mga istasyon ng enerhiya. Ang Death Fiend ay nagtalaga ng higit pang mga lalaki upang masubaybayan ng mabuti ang mga istasyon ng kuryente. Hindi niya alam, itinago ng Lab of Gods ang lahat ng Leviathan sa ilalim ng mga power station sa gitna ng kaguluhan. Sa madaling salita, nag-aaksaya ng oras si Death Fiend at ang kanyang mga tauhan doon. Bago ito, sinabi rin ni Levi kay Death Fiend na nakipag-ugnayan sa kanya ang Black Hawk mula sa Zarain's Shield sa gumawa ng susunod na hakbang ang Lab of Gods. Nakahinga ng maluwag si Death Fiend habang siya at ang kanyang mga tauhan ay hindi nakakita ng kahit anong kaina-hinalang paggalaw sa paligid ng mga power station at nakatanggap ng anumang update mula sa Black Hawk. Ang katotohanan na ang Lab of Gods ay hindi naglunsad ng pag-atake kay Erudia matapos ang huli ay mga umatras sa linya ng depensa nito ay nagpakita na maaari pa silang huminga. Naniniwala sila na may oras pa para bumalik si Levi bago ang susunod na pag-atake. Hindi ko alam kung bakit, pero masama ang kutob ko. Bumalik ka kaagad, guro. Lumipas ang isang araw, ngunit walang nangyari. Si Death Fiend ay hindi nakatanggap ng anumang impormasyon mula sa Black Hawk o nakakita ng anumang war machine sa paligid ng mga power station. Nagsimula siyang mag-ingat dahil naniniwala siyang ilulunsad ng Lab of Gods ang kanilang susunod na operasyon sa loob ng 1.5 buwan. Bilang kaligtasan, sinabihan ni Levi ang kanyang mga tauhan na maghanda ng maaga. Sa madaling salita, mayroon pa silang 16 na araw para maghanda para sa pag-atake ng Lab of Gods. Sa puntong ito, wala silang dapat ikabahala. Parito, nagbabantay si Divine Brigadier sa anumang posibleng pag-atake ng mga kaaway mula nang umatras si Erudia sa linya ng depensa nito. Ngunit dahil walang mga kaina-hinalang aktibidad sa paligid ng mga hangganan sa huling 2 araw, unti-unting napawi ang hinala ng mga Dragonites. Naniniwala ang mga Dragonites na napalampas ng kaaway ang pinakamagandang oras para salakayin si Erudia, kaya ligtas na ang bansa ngayon. Ang Divine Brigadier ay nagkaroon ng kanyang mga pagdududa noong unang ngunit kalaunan ay sumang-ayon sa mga Dragonites. Ang kaaway ay hindi makakahanap ng isa pang gininto ang pagkakataon upang salakayin si Erudia dahil hindi nito nakuha ang huli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2650. Isang araw pa. May isang araw pa para pumunta. Gayunpaman, hindi pa bumabalik si Levi mula sa kanyang nag-iisang pagsasanay. Wala ring nakakaalam kung nasaan si Levi. Magpapanik na sana sila kung alam nilang malapit na silang harapin ng biglaang pag-atake sa loob ng 1 oras. Sa puntong ito, lahat ng tao sa Erudia ay nabigo. Ang ilan ay nagsimulang magpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan tungkol kay Levi. Naniniwala sila na si Erudia ay dumanas ng malaking pagkawala dahil binigyan sila ni Levi ng maling impormasyon. Batay sa kalkulasyon ng isang tao, ang Erudia ay nawalan ng humigit kumulang 14% ng mga nakikita nito kahit na ihinto nila ang proyekto ng shelter at ibenta ang natitirang hilaw na materyales. Isa itong napakalaking dagok sa yaman ng pananalapi ng bansa. Ang mga tao sa Erudia ay nagbitiw sana sa kapalaran kung sila ay dumanas ng ganoong pagkatalo dahil sa pag-atake ng isang kaaway. Ngunit ngayon, naubos na ni Erudia ang malaking bahagi ng mga masasamang bagay dahil lamang sa sinabi ni Levi. Kaya naman maraming nagagalit kay Levi. Maging ang Carrie Gray Academy ay batid ng hindi kasiyahan ng mga tao. Sinimulan na ring suruan ng mga tao sa akademya si Zoe at iba pa. Ang Carrie Gray Academy ay palaging nakahiwalay sa ibang bahagi ng mundo at walang pakialam sa anumang nangyayari sa labas ng akademya. Ngunit ang balita tungkol kay Levi ay napakalawak na alam ng lahat. Bukod dito, binigyang pansin ng mga tao sa Carrie Gray Academy ang balitang ito dahil ito ay tungkol kay Levi. Kaya naman busy si Levi sa ibang bagay. No wonder wala siya. Paano siya maglalaho matapos ibigay kay Erudia ang lahat ng maling impormasyon? Anong balak niya?
Ang National Treasury ng Erodia ay nawalan ng humigit kumulang 14% ng mga pagbabago nito dahil sa sinabi ni Levi. Ang bansa ay nasa problema. Sinimulan ng mga tao sa akademya na bastyusin si Zoe at ang iba ay nasa likuran nila. Ang mga sinasabi ng mga taong ito ay dumurog sa diwa ni Zoe at ng iba pa. Simula nang pumasok sila sa Carrie Gray Academy, naging paksa na sila ng pangungutya dahil kay Levi. Sa ilalim ng hindi kanais-nais na mga kalagayan, sila ay higit na pinunan ng mga tao sa akademya. Gayunpaman, maaari lamang silang magdusa sa katahimikan. Bakit nila tayo pinagtatawanan kung wala naman tayong ginawa? Ang ilan ay hayagang nakaturo sa kanila at sinasabing sila ay may pananagutan sa mga pagkalugi na dinanas ni Erodia. Tinawag pa nila silang mga makasalanan ni Erodia at gusto silang managot dito. Ano ang ginawa namin upang maging karapat-dapat sa ganitong uri ng paggamot? Wala naman kaming ginawa. Sino pa ba ang handang sumulong at ipagtanggol tayo sa puntong ito dahil wala si Levi? Pansamantala, nagsimulang magbenta ng mga dragon sa mga materyales upang mabawasan ang pinsyal na pinsala ni Erodia. Ngunit si Erodia ay naging katatawanan ng ibang bansa, na maaaring nag-alok na bilhin ang mga materyales na iyon na mas mababa sa presyo ng merkado o sadyang ipagpaliban ang pagbili. Malinaw na nasa talo si Erodia. Kung tatanggapin ni Erodia ang mga alok, hindi nila masasagot ang mga pagkalugi na kanilang naranasan. Kaya naman, sabik pa rin silang naghihintay para sa tamang mamimili na magbibigay sa kanila ng isang disenteng alok. Gayunpaman, ang lahat ng mga bansa ay tila nakipagtulungan sa isa't isa upang manipulahin ang mga presyo. Walang pagpipilian si Erodia kundi pumayag na ibenta ang mga materyales na mas mababa sa presyo sa merkado. Nang malapit na silang sumuko, biglang may sumulpat na grupo ng mga misteryosong lalaki. Sinabi nila na gusto nilang bilhin ang lahat ng mga materyales mula sa Erodia at mag-aalok sa kanila ng mas mataas na presyo. Kung kinakailangan, handa rin silang makipagkalakalan ng mga nararapat kay Erodia. Bagamat ang presyong inaalok nila ay mas mahusay, ang mga materyales, sa tama, ay maaaring makakuha ng mas mataas na presyo sa merkado. Ngunit dahil pinahihirapan ng buong mundo si Erodia, ang alok na ginawa ng mga misteryosong lalaki ay pinakamahusay na makukuha nila ngayon, dahil handa silang magbayad ng doble para sa mga materyales. Ang pera ay maaaring hindi bababa sa pagpapagaan sa pananalapi ni Erodia sa isang tiyak na lawak. Walang dalawang isip, tinatakan ng mga Dragonites ang deal at ibinenta ang lahat ng hindi nagamit na materyales sa mga misteryosong lalaki. Pagkatapos ay ginamit nila ang kinita nila mula sa pagbebenta upang bumili ng iba pang pang-akit. Ang hindi alam ng mga Dragonites, ang mga bumibili ay pawang mga tauhan ni Mr. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2651. Kinailangan nila. Matapos malaman kung ano ang nangyayari, pinalabas niya kaagad ang kanyang mga tauhan upang bilhin ang lahat ng mga materyales. Ang mga materyales na iyon ay hindi gaanong makakabuti kay Erodia sa sandaling iyon, ngunit ito ay kinakailangan pa rin. Talagang magagamit sila ng Love of Gods. Pagbili ng isang tambak ng mga materyales sa pinakamababang presyo at paggamit ng parehong mga materyales upang lumikha ng mga armas laban kay Erodia. Ito ay halos napakabuti upang maging totoo. Talagang iyon ang hindi inaasahan ng mga mamamayan ng Erodia. Hindi nila akalain na magiging ganoon kalupit ang Love of Gods. Sa tingin ko, mas maganda kung itago natin kaysa ibenta. Paano kung kailangan nating gamitin ang mga materyal na iyon sa hinaharap? Mukhang problemado si Drew noon. Ayaw na niyang ibenta ang mga materyales na iyon. Mabuti para sa kanila na panatilihin ang mga materyales sa kamay, kahit na pinahinto nila ang pagtatayo. Ang pinsala ay nagawa na, at ang pagbebenta ng mga materyales na iyon sa mas mababang presyo ay hindi talaga makakatulong ng malaki. Kaya naman, naisip niya na mas mabuting panatilihin na lamang ang mga ito sa kamay. Oo, huwag nating ibenta. Nagniningning ang mga mata ni Drew sa determinasyon. Ano ang silbi ng pag-iingat sa kanila? Wala tayong silbi sa kanila ngayon, kaya't sila ay walang iba kundi scrap metal. Bukod dito, kailangan nating bumawi sa pagkawala ng buong bansa. Dapat naming ibenta ang bawat isang onsa ng materyal na mayroon kami upang mabawi ang pagkawala na iyon sa abot ng aming makakaya. Tama siya.
Bakit natin sila pinapanatili? Huwag sabihin sa akin na iniisip mo pa rin ang pagtatayo ng mga silungang iyon. Natural, tutol ang iba sa desisyon ni Drew. Sa tingin ko, sayang lang. Totoo na medyo disente ang presyong inaalok nila, pero malaki pa rin ang pagkalugi natin. Galit na galit si Drew dahil wala na silang magagawa para balikan ang mga pangyayari. Napabuntong hininga si Nicholas at nagkomento, "How I wish Crown King never told us anything about this. Hindi tayo magdaranas ng anumang kawalan kung iyon ang kaso." Sumimangot si Chandler, "Oo, kaya nating harapin ang banta ng mga war machine na iyon sa huling minuto, kahit na wala siyang sinabi sa amin. Magkakaroon tayo ng pagkalugi, ngunit hindi ito magiging kasing lubhan ng isang ito." Mapait na ngumiti si Craig at ibinahagi, "I actually had my men crunch the numbers. Ang ratio ng pagkalugi na dinaranas natin ngayon sa pagkawala na natamo sana kung alam nating wala ay 30,000 sa isa. Sa madaling salita, nalulugi tayo ng 30,000 beses kaysa sa perang mawawala sa atin kung hindi natin alam ang sitwasyon." Ang iba ay mukhang nagulat. Pati si Drew ay natigilan. Gayunpaman, sa pag-iisip pabalik, ito ay may katuturan. Ito ay magiging isang walang kahirap-hirap na gawain upang harapin ang mga war machine, at ang bansa ay hindi magdurusa ng maraming pagkalugi. Sa katunayan, ang gasto sa medikal na kanilang itatamo upang gamutin ang mga nasugatan pati na rin ang iba pang pangkalahatang gastos ay magiging balewala. Maaaring sila ay tinambangan, at ang kanilang pagkawala ay magiging walang kabuluhan. Ang mga war machine na iyon ay hindi ganoon kalakas, pagkatapos ng lahat, at si Erodia ay may kapangyarihang wasakin ang mga ito ng mabilis. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagkakaiba sa pagkawala na kanilang natamo ay napakalaki. Hindi tama ang pakiramdam ni Drew na patuloy na magprotesta matapos niyang marinig ang pagkakaiba sa pagkawala. Sa isang paraan, wala siyang choice kundi pumayag na ibenta ang lahat. Nang malaman ni Divine Brigadier ang nangyayari, dali-dali siyang lumapit para ihinto ang paghahatid. Marami siyang alam kaysa sa iba at naisip niya na ang pagbebenta ng lahat ay hindi isang magandang opsyon. Malalagay sa tambak ng problema si Erodia kung mapunta ang mga materyales na iyon sa mga kamay ng mga may malisyosong intensyon. Hindi mo sila mabebenta. Itago natin sila sa ngayon. Sasamantalahin lang ng mamimili ang sitwasyon at magbabayad pa rin ng mas mababa. At saka, napagmasdan mo na ba kung sino ang mga mamimili? Paano kung sila pala ang kalaban natin? Sinubukan ni Divine Brigadier ang kanyang makakaya upang kumbansihin ang iba na baguhin ang kanilang isip sa pamamagitan ng pagsusuri sa sitwasyon. Tama ka. Ito ay isang matalinong bagay na isipin ang mangyayari. Gayunpaman, sobra-sobra na ang kasalukuyang pagkatalo na dinanas namin. 1/6 ito ng National Treasury. Ang ating ekonomiya ay nagkaroon ng matinding hit, at kailangan nating asikasuhin ang bagay na iyon kaagad upang mabawasan ang pagkalugi. Naiintindihan mo naman ang sinasabi ko, diba? Sabi ni Craig. Narito ang buod ng data. Dapat mong tingnan ito. Iniskan ni Divine Brigadier at ng iba pa ang mga dokumentong iniabot sa kanila. Nagulat ang lahat nang makita nila ito. Hindi nila inaasahan ang isang bagay na ganoon. Wala kaming pagpipilian at kailangang bumawi sa pagkawala na iyon sa lalong madaling panahon. Naiintindihan mo naman, diba? Si Chandler at ang iba ay mukhang problemado. Oo, naiintindihan ko na nakatali ang mga kamay mo. Huminga ng malalim si Divine Brigadier matapos basahin lahat iyon. Tumigil siya sa pagsisikap na kumbansihin ang sino mang gawin ang anumang bagay. Malapit nang dumating ang bumibili. Ibebenta namin ang lahat sa kanya at babayaran namin ang ilan sa mga pagkalugi na aming natamo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2652. Digital na Diyos. Walang makakapigil sa transportasyong iyon na mangyayari. Talagang naunawaan ni Divine Brigadier ang mahirap na posisyon na kinalalagyan nila. Hindi niya alam ng eksakto kung ano ang nararamdaman nila dahil hindi siya pumasok, ngunit maaari siyang makita. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang mga lalaking pinadala ni Mr. X. Binayaran nila ang pera na kailangan ni Erodia para mapunan ang National Treasury at binili ang mga materyales. Dahil doon ay nakahinga ng maluwag si Craig at iba pa. Sa wakas ay nabawi nila ang karamihan sa kanilang pagkawala.
Ang mga materyales na iyon ay walang silbi sa kanila sa sandaling iyon, kaya't mainam na palalayain sila. Kaya naman, nasecure nila ang lahat ng mabuti at mabilis na naipadala ang mga ito. Medyo nanlumo si Gary nang makita niyang paalis na ang transport team sa lugar. Si Divine Brigadier naman ay kumagat-kagat. Mukha siyang may gustong sabihin, pero itinago niya sa kanyang sarili ang kanyang mga sinasabi. Si Zephyr, na nagtatrabaho sa intelligence unit, ay biglang nagmungkahi, dapat ba tayong magpadala ng ilang mga lalaki upang tingnan ang mga mamimiling iyon at alamin kung saan nila dadalhin ang mga materyales? Tumanggo si Divine Brigadier at ang iba pa bilang pagsang-ayon. Oo, gawin natin iyon, para lang maging ligtas. Kung ang mamimili ay lumalabas na kaaway ni Erudia, kung gayon ang mga bagay ay kakilakilabot. Hindi namin maaaring ibenta sa kanila ang mga materyales, kahit na magtatrabaho ito na magkakaroon kami ng malaking pagkalugi. Tumanggo ang mga ulo ng Dragonites. Sige, tingnan natin. Zephyr, ipadala ang ilan sa iyong mga tauhan upang tingnan ang mga mamimili at alamin kung saan sila nanggaling. Tumalikod si Craig para kausapin ang iba pagkatapos noon. Okay, tapos na ang lahat. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol dito. Sa huli, umalis ang lahat. Sa wakas natapos din ang isyo. Hindi nagtagal bago bumalik ang mga tauhan ni Zephyr at iniulat ang kanilang mga natuklasan. Ang mga lalaking iyon ay hindi umalis sa teritoryo ni Erudia. Sa halip, inihatid nila ang mga materyales sa kanilang iba't ibang lokasyon sa loob ng hangganan. Ang bawat piraso ng materyales na iyon ay ibinaba sa loob ng bansa. Nangangahulugan iyon na ang mga end user ay mga Erudian. Natahimik ang lahat matapos malaman iyon. Sa huli, ang mga materyales ay gagamitin para sa ikabubuti ng bansa. Hindi na mahalaga kung paano gagamitin ang mga materyales na iyon. So ang ating mga mamamayan ang tumutulong sa atin. Nakakamangha. Napangiti si Craig at ang iba nang malaman nila ang nangyayari. Ang hindi nila alam ay Lab of Gods pala ang gagamit ng mga materyales sa huli. Ang mga materyales na iyon ay hindi kailanman umalis sa Erudia dahil ang punong tanggapan ng Lab of Gods ay nasa loob ng mga hangganan. Iyon ay isang bagay na hindi inaasahan ni Craig at ng iba pa dahil si Levi lang ang nakakaalam na ang Lab of Gods ay tumatakbo sa loob ng bansa. Iyon ang dahilan kung bakit hindi kailangang i-export ang mga materyales. Sa kasamaang palad, iyon din ay hindi sinasadyang niloko ang lahat. Walang nag-isip na imbestigahan pa ang usapan. Kung ang lahat ay na-export, ito ay magiging ganap na naiibang kwento. Sinong mag-aakala na ang kanilang kaaway ay nasa ilalim ng kanilang mga ilong at ginagamit ang kanilang mga materyales upang sirain sila? Mabilis na lumipas ang oras. 12 oras ang lumipas sa isang kisap mata. Nagsimula na ang Lab of Gods na maghanda para sa kanilang mga pag-atake. Ang kanilang unang hakbang ay upang suriin ang mga Leviathan na nakakalat sa buong mundo. Kailangan nilang malaman kung gaano katagal bago maglakbay ang mga mamamatay tao na iyon. Kapag naisip na nila ang lahat, lulutasin nila ang susunod na palaisipan. Hinulaan na nila ang mga Diyos mula sa Restricted Area 76 na ay sasali at lalaban sa digmaan kapag nahulog si Erudia sa kaguluhan. Kaya naman, kinailangang suriin ang detalye ng Lab of Gods ang sitwasyon hanggang sa pinakamaliit na detalye. Kailangan nilang magpatakbo ng mga simulation at alamin kung ano mismo ang mangyayari. Ilang armas ng Erudian ang kanilang sisirain. Ilang casualties ang magkakaroon. Kailangang maging malinaw ang lahat. Panghuli, at higit sa lahat, kailangang malaman ng Lab of Gods kung kailan sila maaaring umatake. Sa salita, kailangan nilang malaman ang eksaktong madaling sandali kung kailan ang digmaan sa pagitan ng Erudia at mga Diyos sa Restricted Area 76 na ay nasa pinakamasama. Ang magkabilang panig ay kailangang dumanas ng malaking kabiguan bago umatake ang Lab of Gods. Ang lahat ay dapat natumpak. Sa sandaling iyon, ang Lab of Gods ay nasa yugto pa ng pagpaplano. Ang Lab of Gods ay hindi lang may mga eksperto tulad ni Dr. Erebus na dalubhasa sa microbiology at pag-aaral ng bloodlines. Mayroon din silang eksperto sa teknolohiya na kilala bilang Digital God. Siya ang may pananagutan sa pagpapatakbo ng mga simulation at pagsusuri sa sitwasyon. Kinailangan lamang siya ng ilang oras upang patakbuhin ang simulation sa pagiging perpekto at matutunan ang lahat.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2653. Tinatayang oras. Lahat mula sa pinsala sa bilang ng mga taong namatay hanggang sa eksaktong paraan kung paano babagsak ang bawat gusali sa erodiya. Naturally, ang lakas ng digital god ay hindi lamang nasa kanyang katalinuhan. Ang teknolohiyang kanyang binuo ay nag-ambag din sa lahat ng natuklasan. Nalaman na niya ang lahat tungkol kay erodiya at ang lakas nito. Naturally, nagbigay din siya ng impormasyon sa Lab of Gods tungkol sa husay sa pakikipaglaban ng mga Diyos sa Restricted Area 76. Ang mga bagay tungkol sa Sacred Organization at Maya Industries ay nasa kanyang kamay din. Ang bawat detalye ay ginawang available, at inilagay ng Digital God ang lahat ng data sa simulation upang ipakita sa lahat ang hula ng digmaan. Sisimulan natin ang operasyon sa alas 6 ng umaga. Makalipas ang 5 oras, sasali sa labanan ang Gods of Restricted Area 76, at ang magkabilang panig ay makakaranas ng matinding casualty sa loob ng 8 oras. Iyon ay karaniwang mapalayan ang bahagi ng erodiya. Pag nangyari yon, we will reveal ourselves. Lalaban ang ating hukbo mula sa loob at labas ng bansa. Dahil si Erodiya ay may kakayahan sa pagiging matigas ang ulo at lumaban hanggang sa kanilang huling hininga, ang hula ko ay aabot tayo sa pagitan ng 17 hanggang 23 oras upang masakop ang bansa. Nagawa ng Digital God ang lahat ng mga kalkulasyon ng perpekto at natukoy ang oras at araw na babagsak si Erodiya. Excited ang lahat sa narinig. Dumating na rin sa wakas ang araw na kanilang pinagdarasal. Tumahimik ka. Huwag mong bilhin ang manok mo bago mapaisa. Ibahagi ang mga natuklasan at pagsusuri ng Digital God sa lahat. Pagkatapos, ihanda sa ating mga tauhan ang lahat ng armas. Go! Magsisimula na ang lahat sa paghahanda ngayon, utos ni Mr. X. Ilang sandali pa, tapos na ang lahat. Ang kilalang Dr. Erebus ay makikibahagi rin sa digmaang iyon. Pangungunahan niya ang hukbo para patayin ang mga Diyos ng Restricted Area 76. Sa isang paraan, siya ang kalaban ng lahat sa Restricted Area 76. Sinuri ni Dr. Erebus ang bloodline ng mga Diyos at alam niya ang lahat tungkol sa kanilang mga kahinaan. Ang mga mandirigmang iyon ay walang pagkakataong manalo sa digmaan laban kay Dr. Erebus. Handa na ba ang lahat? Ang natitira na lang ay maghintay tayo ng tamang sandali. Nakahanda na ang Lab of Gods at naghihintay sa susunod na madaling araw. Sa kasamaang palad, tila damaloy ang oras. Baka talagang tama na sabihin na ang bawat sandali ay parang isang dekada. Kahit ang isang kasing kapangyarihan ni Mr. X ay kinakabahan na pinagpapawisan. Naiintindihan iyon dahil ito ay isang bagay na katumbas. Biglang may naisip si Jester King at nagmungkahi, Mr. X, dapat ba tayong makipag-ugnayan sa isa sa mga Diyos sa Restricted Area 76? Maaari naming sabihin sa kanya na maghanda ng maaga, at iyon ay magiging mas madali upang sirain si Erodiya pagdating ng oras. Hindi natin kayang hayaan silang malaman ang anumang bagay. Lahat ay dapat ambush, at mas mabuti kung hindi nila alam na tayo ay umiiral. Ang kanilang kamalayan ay hindi makikinabang sa amin. Bukod dito, ang impormasyon na aming nakalap ay nagpakita na sila ay handa na, sagot ni GX. Okay. Naiintindihan. Si Lucifer ay nagpakita ng hingal sa sandaling iyon. Na-check ko lang lahat ng power stations. Handa nang umalis ang mga Leviathan. Ang natitira na lang ay simulan na natin ang operasyon. Wala na silang masyadong oras. Si Black Hawk, na nakakulong, ay pawis na pawis ng mga sandaling iyon. Alam niya ang eksaktong oras na magaganap ang pag-atake, ngunit wala siyang paraan para magbigay ng impormasyong iyon sa sinuman. Mga 7 o 8 oras na lang ang natitira bago magsimula ang pagsalakay, at nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Kahit na umalis si Levi sa kanyang pagsasanay sa eksaktong sandaling ito, huli na ang lahat. Hindi na siya magkakaroon ng sapat na oras para gumawa ng anumang bagay para ibalik ang sitwasyon. Ang masama pa nito, alam ni Black Hawk na hindi pa umaalis si Levi sa nag-iisang pagsasanay dahil mapapansin na ng huli na may mali. Hinahanap niya sana ako ngayon, pero halatang wala siya. Kailangang harapin ni Zarain ang isang banta na mas malaki kaysa sa anumang naharap sa bansa noon. Kapag nasakop na ng Lab of Gods ang Erodiya, lalago ito sa isang organisasyong makapangyarihang hindi maiisip.
Sa kabilang panig, walang narinig si Deathfiend mula kay Blackhawk, kaya napagkamalan iyon ng una bilang senyales na maayos ang lahat. Inutusan ni Levi si Deathfiend na harapin ang lahat ng alinsunod sa impormasyong ibinigay ng Blackhawk. Kung ang Blackhawk ay hindi nagpapadala ng anumang mensahe, ang lahat ay maayos. Akala ni Deathfiend ay may oras pa siya. Dapat ay mayroon akong mga 10 araw o para maghanda, at iyon ay higit pa sa sapat. Sinusubaybayan pa rin ng kanyang mga nasasakupan ang mga istasyon ng kuryente sa Zarain noong panahong iyon. Ang isa sa kanila ay biglang sumugod para magulat, may malaking nangyari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2654. Countdown. Agad na nagtipon si Deathfiend at ang iba pa. Anong mali? Naka-move on na ba sila? Nagmamadaling tanong ng mga lalaki. Hindi, ngunit ang mga kaina-hinalang individual ay nakita na nakatago sa paligid ng mga istasyon ng kuryente sa Zarain. Sila ay kumikilos na kakaiba at mukhang nagpapatakbo sila ng ilang mga pagsubok. Ayon sa impormasyon na kanilang nakalap, mayroong ilang mga kaina-hinalang individual sa rehiyon. Ang mga taong iyon ay walang iba kundi si Lucifer at ang kanyang mga tauhan. Pumunta sila upang suriin ang kalagayan ng Leviathans. Hindi nila akalain na maninalip doon ang mga tauhan ni Deathfiend. Ang mga tauhan ni Deathfiend, sa kabilang banda, ay nagkamali ng interpretasyon sa mga aktibidad na iyon at ipinapalagay na naroon si Lucifer upang mangolekta ng ilang data. Ang totoo ay nakatago na ang War Machine, at nandoon lamang si Lucifer para matiyak na maayos ang takbo ng lahat. Ang paghahayag ay tumama sa Deathfiend. He scoffed and said, ibig sabihin, nagsisimula na silang ihanda ang lahat. Itatago na nila ang kanilang mga war machine doon sa lalong madaling panahon at pinaghahandaan ang lahat. Ang oras ay nasa ating panig, at ito ay kamangha-manghang balita. Ito ay tulad ng hula ni Master. Kakailanganin nila ng halos 2 buwan para may handa ang lahat. Kung naghahanda sila ngayon, kukunin nila ang mga war machine sa lalong madaling panahon at itatago ang mga ito sa ilalim ng mga istasyon ng kuryente. Sinuri nila ang sitwasyon at inakala na nandyan lang si Lucifer para ihanda ang lahat. Okay, keep monitoring the situation there. Malamang nailipat nila ang war machine sa lalong madaling panahon. Ang mga tagubili ni Deathfiend ay nagbigay pansin sa lahat ng isyu. Nakatutok sila sa bagay na iyon kaya walang pumapansin sa mga nangyayari kay Erodia. Marami ang talagang nagdiriwang ng ganap na tagumpay, kaya ang mga tao ay kumakanta at sumasayaw sa lahat ng dako. Love of Gods, sa kabilang banda, ay ganap na handa. Sinisikap din nilang palakasin ang kanilang sarili at siguraduhing nasa kanilang makakaya. Maraming mga kaganapan ang naganap para maperpekto din nila ang kanilang sarili. Hindi talaga nakita ng Love of Gods ang Erodia o Restricted Area 76 na bilang banta. Naghahanda sila para sa 2 misteryosong nilalang. Ang lahat ng ginawa nila hanggang sa puntong iyon ay upang harapin ang 2 misteryosong nilalang. Mas mabuti kung ang mga entity na iyon ay hindi na nagpakita, ngunit kung sila ay lalabas, ang Love of Gods ay magiging handa na gawin ang lahat upang sirain sila. Sa sandaling iyon, ang kanilang pangunahing layunin ay upang mabawasan ang pagkawala. Nako, may naisip lang ako. Lubos na mababawasan nito ang husay sa pakikipaglaban ni Erodia, sigaw ni Mr. X nang bigla siyang may naisip. Ano, lumingon ang lahat sa kanya. Paano kung sirain ko ang husay sa pakikipaglaban ni Divine Brigadier? Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa lahat na tumalon sa tuwa. Kung magagawa iyon, napakaganda. Siya talaga ang epitome ng husay sa pakikipaglaban ni Erodia. Well, kung ipagwawalang bahala natin ang 2 misteryosong entity na iyon ay. Excited ang lahat na marinig ang sinabi ni Mr. X. Magaling, kung gayon ay papapunta ko sa kanya ang naunang Dark Emperor's senior disciple at guluhin siya sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa kanyang namatay na asawa. Ang una ay maaaring kumbansihin ang huli na iwanan si Erodia upang makipag-usap ng pribado. Kung tama ang oras natin, napakalayo ng Divine Brigadier para tumulong kapag may problema si Erodia. Matapos marinig ang lahat ng iyon, ang isa pang miyembro ay tumunog, iyan ay isang napakatalino na ideya. Maaari rin nating harangan ang landas ng lalaki kapag sinubukan niyang bumalik sa Erodia. Bibilhin tayo niya ng ilang oras,
At ang pinakamakapangyarihang tao sa Erudia ay na-neutralize sana. Isagawa natin kaagad ang planong iyon. Nang matanggap ng dating Dark Emperor's senior disciple ang utos na iyon, sumugod siya sa Kerry Gray Academy at humingi ng Divine Brigadier. Sinabi ng una na gusto niyang bisitahin ang burol ng kanyang ina kasama ang kanyang ama. Sa pagtatapos ng araw, hindi maaaring tanggapin ni Divine Brigadier ang kanyang anak. Pumunta silang dalawa sa Adron, ang isla kung saan naroon ang headquarters ng Sacred Organization. Dito rin matatagpuan ang libingan ng dating Dark Emperor. Ang Divine Brigadier ay umalis sa Erudia, kaya ang kanilang misyon ay matagumpay na. Ang tagumpay na iyon ay hindi lamang nag-alis ng isa sa pinakamakapangyarihang mandirigma mula sa larawan. Pinagkaaitan din nito si Erudia ng isang mahusay na pinuno at commander. Kung wala ang Divine Brigadier, ang Cardinal Hall at Eragon ay magiging magulo. Ang susunod na gagawin natin ay i-activate ang natutulog na Death Harbingers sa Erudia. Papasok sila sa pagbabawal ng paglalaro sa mga mahahalagang sandali at pipigilan ang mga piling mandirigma ni Erudia na tumulong. Pasado alas 12 na pala. Magsisimula na ang 6 na oras na countdown. Aatake ang Lab of God sa loob ng 6 na maikling oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2655. Nandito ang Lab of Gods. Nagdiriwang pa rin si Erudia at hinihiling na ipagpatuloy ang party ng ilang araw. Tumamang umuwi ang mga mamamayan nito hanggang sa sumikat na ang araw. Ang ilan ay umabot pa sa pag-upa ng yate at pagpapasaya sa karagatan. Ang mas katawa-tawa ay sumisigaw sa karagatan. Oy, wala ba kayong war machines? Halika sa amin pagkatapos. Nakahiga ka pa ba sa kanila? Gamitin ang mga ito para salakayin kami. I dare you. Ang daming talunan. Papatayin kita sa susunod na makita kita. Paf, ang mga mahihinang tulad ng mga iyon ay hindi karapat-dapat na mag-aksaya ng ating oras upang magtayo ng silungan. Marami ang mayabang, at karamihan ay hindi pinansin ang banta na dumarating sa kanila. Iyon ay sinabi, ang kanilang pag-uugali ay normal para sa mga mamamayan ng isang bansa na nanalo lang sa isang digmaan. Iyon, sa kasamaang palad, ay pagkakamali ni Erudia. Halos lahat ay tahimik at nagpi-party para ipagdiwang ang panalo na iyon. Mga regular na mamamayan, mga sundalo, mga eksperto sa pakikipaglaban. Lahat ay nagparty. Tungkol naman sa defensive perimeter. Well, wala iyon. Ipinapalagay ng buong mundo na ang war machine ay nullipol. Si Erudia, sa partikular, ay naniniwala na ang kasinungalingan sa kabuuan nito. Dinurog nila ang mga makinang iyon gamit ang kanilang sariling mga kamay, kaya kumbinsido sila na iyon ang katapusan ng mga war machine na iyon. Maaaring magsabi si Levi ng 1,000,000 salita upang bigyan sila ng babala, at hindi pa rin iyon sapat. Maniniwala pa rin sila sa nakita ng sarili nilang mga mata. Sa puntong iyon, walang saysay na magbahagi ng anumang balita sa kanila. Napagpasyahan na ng lahat ang kanilang nakita ay ang katotohanan. Ito ay tulad ng iminungkahing kwento ng matatandang asawa. Ang isang tao ay tunay na maniniwala sa kung ano ang kanilang nakita sa kanilang sariling mga mata. Isa pang araw na tayo dito, pero walang nangyari. Sa tingin ko dapat nating italaga ang kalahati ng club sa ibang departamento at bumalik sa ating regular na protocol sa kaligtasan. Sa training base ng Dragonites, ang lahat ay muling nakahinga ng maluwag. Sila ang mga gumagawa ng desisyon, kaya natural, kailangan nilang manatiling nakabantay. Kaya naman, sinusubaybayan pa rin nila ang kanilang mga tauhan ang sitwasyon. Dumating at nawala ang unang araw, na siyang pinakamainam ding oras para sa pag-atake, ngunit walang nangyari. Ang pangalawang araw ay nasa likuran na rin nila, at wala pa rin. Nakumbinsi iyon sa kanila na ligtas si Erudia. Hindi nila inisip na may anumang libingan na mangyayari, at hindi naman nila kaya o pipilitin ang sakuna na mangyari sa kanila. Iyon ay hindi posible. Sige, sa tingin ko tapos na, kaya uuwi na ako para matulog. Umalis si Craig at ang iba para matulog. Matagal na silang nagpahinga, at tiyak na hindi isang oras ang oras sa oras na iyon. Ngayong lumipas na ang panganib, sa wakas ay makapagpahinga na sila. Tuwang-tuwa ang Lab of God sa sitwasyon noong panahong iyon.
Ang bawat tao ay may kanilang bantay down, at ito ay freakang perpekto. Gabi na. Ang Leviathan, na nakatago sa ilalim ng mga istasyon ng kuryente sa Zarain, ay gumalaw. Binigyan sila ni Dr. Erebus ng tamang dosis sa tamang oras, at madya'y gising sila sa sandaling mawala ang gamot. Unti-unti nang lumalapit ang lahat. Halos oras na para umatake. Ang mga halimaw ay hindi may kakailan na gumagalaw, ngunit ang enerhiya at electromagnetic na pagbabago-bago na kanilang inilabas ay lingid dahil sa kanilang kalapitan sa mga istasyon ng kuryente. Ang tanging nakapansin lamang ng isang bagay ay ang mga empleyado na inatas ang mapanatili ang mga istasyon ng kuryente. Sa kasamaang palad, ang mga tagubilin ng Black Hawk ay ipinataw na. Nangangahulugan iyon na hindi papansinin ng mga empleyado at anumang napansin nila. Walang gustong ipagsapalaran ang pag-uulat ng anuman sa sinuman. Natuwa ang Lab of Gods doon. Bukod sa Zarain, walang ibang bansa ang nakatuklas ng isang bagay. Si Zarain, sa kasamaang palad, ay hiniling na pumikit dito, kaya confirmed na. Lahat ng may kaugnayan sa Leviathan ay handa na, at walang mga sorpresa. Ang mga sistemang nakalock ang Leviathan ay nailagay na. Kapag ang oras ay tama, ang lahat ng mga sistema ay ilalabas ang mga kandado ng sabay-sabay. Ang mga tagubilin ay na-pre-install din sa programa, at ang bawat Leviathan ay inutusang salakayin si Erudia ng walang awa. Sa isang paraan, handa na ang lahat. Ang natitira na lang ay para sa perpektong oras para mahulog sa kanila. Ang oras ay pam-atak ng 1 segundo pagkatapos ng isa pa. 3:00 na ng madaling araw. 3 oras ang natitira bago magsimula ang pagsalakay. Sa sobrang kaba ng mga miyembro ng Lab of Gods ay pawis na pawis sila. Maging si Mr. X ay nabasa ang kanyang kamisete sa sandaling iyon. Masyado lang siyang kinakabahan. Sa sandaling iyon, nag-iisip siya pabalik at iniisip kung mayroon ba siyang napabayan o nakakaligtaan. Sinubukan din niyang makabuo ng ilang posibleng solusyon para lalo pang mapalakas ang plano. Dumadaan ang oras. Lumipas ang 3 oras pagkatapos. Lahat ay nasa lugar. Walang nakitang error. Atake. Si Mr. X ang nagbigay ng utos. Lab of Gods ay sa wakas ay naroon upang gumawa ng mga galaw nito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2656. Isang dagat ng dugo. Sa punong tanggapan ng Lab of Gods, pinindot ni Dr. Erebus ang button. Higit sa 100 aparato na nakatago sa ilalim ng mga istasyon ng kuryente ng Zarain ay sabay-sabay na na-activate. Ang mga Leviathan ay gising na at nasa pinakamabuting kalagayan sa sandaling iyon at pinalaya. Alinsunod sa kanilang mga tagubilin, bawat isa sa kanila ay naglakbay sa isang lokasyon, ang Erudia. Ang nakakatakot na bagay tungkol sa Leviathan ay maaari itong sumisid ng malalim sa karagatan. Ang ruta ng paglalakbay na iyon ay nakatulong upang maitago ang nakatatakot na enerhiya at electromagnetic fluctuations na kanilang inilabas. Sa mga kalagayang iyon, halos hindi nakikita ang mga Leviathan. Matagal na silang mawawala sa oras na matukoy ng anumang radar ang pagbabago sa antas ng enerhiya o electromagnetism. Sa katunayan, maaaring sumasalakay na ng Leviathan ang Erudia nang sa wakas ay may nakuhang radar. Ang mga radar na iyon ay karaniwang walang silbi noon. Ang lahat ay tila mapayapa sa ibabaw ng karagatan, ngunit sa ilalim, isang kalamidad ang darating sa Erudia. Hindi mabilang na war machine ang mabilis na umaandar. Isang sakuna ang malapit na. Ang mga Leviathan na nasa Erudia ay nasa Kirea, Raysonia, at ilang iba pang kalapit sa bansa. Mayroong 17 istasyon ng kuryente na may parehong mga aparato na nakatago malapit sa kanila. Na-activate din ang mga device na iyon. Ang mga Leviathan sa loob ay pinalaya lahat, at sila ay patungo sa Erudia. Ang kanilang panimulang punto ay masyadong malapit kay Erudia. Ang Leviathan na matatagpuan malapit sa Erudia ay maaaring makarating sa bansa sa loob ng 13 minuto. Gayunpaman, ang baybayin at ang karagatan ay tahimik. Ni isang ripple ay hindi nakita. Hindi mabilang na mga yate ang nakaangkla doon, ngunit hindi tumutugtog ang musika. Natapos na ang mga party dahil lasing o tulog na ang lahat. Doon, sa sahig, ay isang grupo ng mga kabataan ang nakahiga doon. Ang masangsang na amoy ng alak ay kumalat sa bukas na dagat.
Gusto ng mga kabataan iyon na ipagdiwang ang tagumpay, kaya nagtipon sila para mag-party. Mahigit 10 yate ang natipon at magkaugnay sa isa't isa. Karamihan ay humihilik pa rin sa deck, ngunit ang ilan ay umiinom pa rin sa bote na dala nila. Napaungol sila sa dagat na para bang hinahamon nila si Poseidon. Halika sa akin, kung gayon. Hindi ba't tutawa-tawa ang pananakot? Halika, patayin mo ako. Sinabi ni Levi Garrison na ang mga armas ay magiging napakalakas at imposibleng sirain. Ipakita mo sa akin. Puff, at sabi nila may nalalapit na kalamidad. Gusto kong makita kung ano ang magiging hitsura nito. Ang lahat ay mataas sa alak at masyadong lasing para gumawa ng kahit ano. Ang ilan ay itinapon pa nila ang mga bote sa karagatan na parang nagpoprotesta sila sa kapayapaan. Boom! Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na pagsabog ang nangyari sa ilalim ng dagat at isang malakas na alon ang kumalat. Para bang isang bulkan sa ilalim ng dagat ang bumagsak. Ang mga nakakatakot na alon at enerhiya ay patuloy na kumakalat mula sa ilalim ng dagat at tumagos sa lahat. Ang sinumang nilalang sa ilalim ng dagat ay nasawi kaagad sa sandaling ito ay nakipag-ugnayan sa kakilakilabot na alon na iyon. Ang mga ginagawang walang iba kundi isang ambon ng dugo. Ang kakilakilabot na iyon ay kumalat sa buong karagatan. Boom! Boom! Hindi nagtagal bago nakarating sa ibabaw ng karagatan ang nakakatakot na pagbabago-bagong iyon. Nabuo ang mga bula mula sa ilalim ng karagatan, at para itong kumukulo. Hindi nagtagal, ang buong karagatan ay nabahiran ng pula. Ang dagwang bangkay ng mga nabubuhay na nilalang sa ilalim ng dagat ay naging kulay pula ang magandang karagatan. Para bang pinalitan ng karagatan mula sa impyerno ang isa sa lupa. Napuno ng masangsang na amoy ng dugo ang hangin at nadumihan ang lahat. Kumurap-kurap ang mga lasing sa mga yate habang nakahawak pa rin sa kanilang mga bote. Bahagya nilang kinusat ang kanilang mga mata at dulang tumingin sa karagatan. Anong nangyayari? Bakit may mga bula sa gitna ng karagatan? Pula ba ang karagatan? Lasing ba ako? Paano naging pula ang buong karagatan? Anong amoy yan? Nakakakilabot. Marami na ang nalilito sa sitwasyon at nagsimulang magtanong. Ano ang ibig mong sabihin kapag sinabi mong pula ang karagatan? Lasing ka na ba? Sinisikap mo bang umiwas sa pag-inom? Hindi ako makapaniwalang magsisinungaling ka na makakita ng mga bula sa gitna ng karagatan. Uminom ka, buddy. Ilan pang mga lasenggo, na mas malala ang kalagayan, ay nabaling ang kanilang atensyon at pinilit ang kanilang mga kaibigan na uminom ng higit pa. Ang hindi nila alam ay sa likod nila ay unti-unting gumagapang ang isang ulo na tila maliit na burol mula sa ilalim ng karagatan. Nakatitig sa kanila ang napakalaking nilalang na iyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2657. Mga irregularidad. Boom! Isang napakalaking ulo ang lumitaw mula sa karagatan. Ang bibig nito ay umaamoy ng dugo at may matatalas na ngipin na tumutubo sa kabuuan. Natakpan ng mga kaliskis na kasing tigas ng bakal ang buong mukha nito. Ang mga lalaking nakatayo sa harapan nito ay natulala. Sa sandaling iyon, hindi mahalaga kung gaano sila lasing dahil matino pa rin sila. Klang! Klang! Ibinagsak ng mga lasenggo ang lahat ng kanilang mga bote. Bakas sa mukha ng lahat ang takot, at sa sobrang takot ay hindi sila makapagsalita. Nanginginig ang buong katawan nila, at ang ilan ay naiihi pa ang sarili nila noon at doon. Sa sandaling iyon nalaman ng lahat na tama si Levi. Tinamaan sila ng sakuna. Ang banta talaga dito. Ang war machine sa harap ng kanilang mga mata ay tiyak na mas malakas kaysa sa nakita at napatay nila kanina. Walang kalaban-laban ang mga nakaraang war machine na iyon sa mga nilalang na nasa harapan nila. Anong mali? Anong meron sa inyo? Nakatalikod ang ilang lasenggo sa mga halimaw, at medyo nahihilo na sila nang makita nila ang takot sa mga mukha ng kanilang mga kasama. Titi ito. Itinuro ng mga kasamang iyon ang Leviathan na nakatago sa likuran, ngunit sila ay masyadong natakot na bumuo ng magkakaugnay na mga salita. Ano? May something ba sa likod natin? Agad na napalingon ang mga lasing. Klang! Takot na takot ang ilan kaya nawalan sila ng malay nang makita ang war machine. Nako! Nako! Bawat lasenggo ay natahimik sa sandaling iyon. Ito ay sobrang nakakatakot. Ang mga lalaking iyon ay mukhang mas takot pa sa kanilang mga kasama.
Totoo ba ito? Hindi sila maniniwala. Ilang sandali ang nakalipas, sila ay nanunuya ng mayabang at hinihiling na ang kanilang kaaway ay nagpapakita sa kanila ng isang aktwal na banta. Sinong mag-aakala na matutupad talaga ang wish nila? Tama si Levi Garrison. Ito ay tiyak na isang kalamidad. Ang mga nilalang na napatay natin kanina ay pandaraya lamang. Huli na para pagsisihan ang pagiging mayabang. Sa sandaling iyon, blanko ang kanilang mga isipan na hindi na sila makapagbahagi ng balita o makapagbigay ng babala kahit kaninong. Boom! Ang buong yate ay nagsimulang manginig sa susunod na segundo, at ito ay nabaligtad. Isa-isang nagsilapitan ang mga lasing na nawalan ng malay, ngunit huli na para gumawa ng kahit ano. Ang yate ay nabaligtad at lumubog sa ilalim ng karagatan. Boom! Isang yate pababa, tapos isa pa. Mahigit 10 yate ang lumubog habang umaalingaw-ngaw ang hiyawan. Hindi nagtagal at tumama ang lahat. Hindi nagtagal ay lumubog ang ibang mga barko sa karagatan. Nawasak ang lahat ng wala sa oras. Tila masyadong ignorante at bastos ang mga kabataang iyon. Maaari nilang ipagdiwang ang tagumpay ng bansa sa kanilang tahanan. Gayunpaman, pinili nilang pumunta hanggang sa karagatan para magparty. Halatang kalaban nila si Levi at sinusubukang kotsain siya. Kaya naman naglakbay sila sa karagatan. Nabigo sila kay Levi at inilalabas nila ang kanilang pagkadismaya sa pamamagitan ng pang-aalipusta sa kanya. Ang kanilang aksyon, sa katunayan, ay sumisigaw, nakikita mo iyon, Levi Garrison. Walang F***ing disaster. Mali lahat ng sinabi mo. Hindi nila akalain na tatama talaga ang sakuna. Tama talaga si Levi. Nagsisi silang hindi nakinig noon, ngunit wala na silang magagawa pa. Pinili nilang huwag pansinin ang kanyang babala, at bilang resulta, binayaran nila ang presyo. Ngayon na ang lahat ng mga barko sa karagatan ay nawasak, opisyal na sinimulan ng mga Leviathan ang kanilang pagsalakay sa Erodia. Lamusong sila pabalik sa ilalim ng dagat at nagtungo sa baybayin ni Erodia. Makalipas ang 1 minuto, pumasok na sila sa teritoryo ni Erodia. Pinaluwag ng seguridad nito, at ang bahagi ng mga kagamitan at empleyado nito ay na-reassign. Sa kabila nito, mayroon pa ring mahigit 100 istasyon na walang tigil na tumatakbo. Inaalertuhan sila kung may mangyayaring kakaiba. Sa loob ng isang istasyon na matatagpuan malapit sa baybayin ng Erodia. May sira ba? Nakita ng mga empleyadong nagtatrabaho sa istasyon na mayroong napakalaking enerhiya at electromagnetic fluctuations. Nako, may. Sa kasamaang palad, biglang sumulpat ang mga misteryosong lalaki sa likod ng mga empleyado. 8 palaso ang nakazip, at nahulog ang mga empleyado. Dahil dito, hindi kailanman ibinahagi ang balita tungkol sa pagtuturo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2658. Ang nag-iisang. Nagkaroon ng problema ang Submarine Monitoring Station 78. Ang Station 76 at Station 77 ay tila nagkakaroon din ng parehong isyu. Nagtapos silang lahat sa parehong paraan, hindi nakapagpadala ng anumang senyales bago nawasak. Kahit na sila mismo ang nakakita ng mali, wala itong kabuluhan. Gayunpaman, tila may lumitaw sa loob ng istasyon ng pagsubaybay at pinatay ang lahat ng mga tauhan. Walang kaluluwa ang naligtas. Ang parehong eksena ay nangyayari sa lahat ng istasyon ng pagsubaybay na ginagamit para sa dagat. Sunod-sunod na bumagsak ang mga tauhan sa sahig, patay. Dahil dito, naputol ang signal mula sa mga istasyon ng pagsubaybay, at ang punong tanggapan sa Erodia ay hindi nakakakuha ng anumang impormasyon. Mahigit 100 istasyon ang nawalan ng kontak ng sabay-sabay. Ito ay isang gawa mula sa Lab of Gods. Sa totoo lang, matagal na nilang ipinadala ang kanilang mga subordinate upang mag-espiya sa lahat ng istasyon ng pagsubaybay, na naghahanda na sirain silang lahat sa sandaling umalis sa misyon. Dahil dito, nabigong gumana ang lahat ng istasyon ng pagsubaybay. Ang mga istasyon ng pagsubaybay ay dapat na umiral ng lihim. Ito ay dapat na imposible para sa Lab of Gods at Zarain na mahanap ang lahat ng mga ito. Magiging isang himala para sa sinumang matagumpay na mahanap kahit isang quarter sa kanila. Gayunpaman, sa maling pag-atake noong nakaraang pagkakataon, inilantad ng Erodia ang lahat ng deployment nito, kabilang ang konfigurasyon ng firepower, konfigurasyon ng pagsubaybay,
konfigurasyon ng transportasyon, at konfigurasyon ng medikal. Dahil dito, naging bukas na libro si Erudia sa harap ng Lab of Gods. Ang lahat ng kanilang mga lihim ay naging malinaw sa mata ng mga kalaban. Tila ito na ang kompletong panalo ni Erudia noong nakaraan, ngunit sa katunayan, nawala ang kanilang mahalagang kalamangan. Isinakripisyo nila ang kanilang pinakamahalagang kalamangan sa isang maliit na kaguluhan na nilikha ng kaaway. Alam din ng Lab of Gods na ang istasyon ng pagsubaybay ay maaaring makakita ng mga anomalya. Kung malalaman ito ni Erudia sa maikling panahon, gagawa sila ng kanilang defense barrier sa isang kisap mata. Pagkatapos ng lahat, ipinakita ni Erudia sa mundo ang kanilang nakakatakot na bilis sa huling labanan. Walang alinlangan, magdudulot ito ng napakalaking kaguluhan sa plano ng Lab of Gods. Kaya naman, itinanong ng Lab of Gods ang kanilang mga subordinate sa loob ng lahat ng monitoring stations. Kung may sumalungat sa kanilang plano, agad silang mga kilo at sisirain ang lahat ng nasa monitoring station. Dahil dito, mahigit 100 istasyon ang nawalan ng kanilang mga function. Sa susunod na sandali, hindi mabilang na mga Leviathan ang nagsimulang sumalakay sa dagat ni Erudia. Ang iba pang mga Leviathan na nakakalat sa buong mundo ay mabilis ding nag-react at nagtungo kay Erudia ng buong bilis. Sa katunayan, ang mga istasyon ng pagmamanman mula sa ibang bansa ay makakadetect ng anomalya. Gayunpaman, matagal nang pinaghandaan iyon ng Digital God, ang nakikita ng utak ng Lab of Gods. Matagal na niyang nahak ang lahat ng satellite system. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang magpadala ng hindi pangkaraniwang mga senyales. Ang tanging layunin niya ay ilipat ang atensyon ng lahat ng bansa sa kalawakan. Tulad ng inaasahan, halos lahat ng iba pang mga bansa ay abala sa paghahanap ng problema sa kalawakan at walang oras upang subaybayan ang dagat. Bilang karagdagan, ang mga frequency jammer na itinakda ng Digital God sa lahat ng dagat ay na-activate. Makakagambala sila ng malaki sa mga istasyon ng pagsubaybay. Sa pamamagitan nito, walang bansa ang makakadetect ng mga Leviathan sa dagat, lalo na si Erudia. Ang tanging bansa na nakadetect dito ay ang Zarain. Gayunpaman, pinili ni Zarain na umiwas sa anumang bagay hanggat hindi sila sangkot dito. Hindi sila gagawa ng anumang aksyon anuman ang mangyayari. Sa ngayon, humigit kumulang 3,000 Leviathan ang nagmamadali papunta sa Erudia. Samantala, ang mga Leviathan sa malapit ay nagtipon na sa baybayin ng Erudia. Malapit na silang makarating sa baybayin ni Erudia. Nasiyahan ang Lab of Gods sa pag-unlad. Tuwang-tuwa si Mr. X kaya nagpasya pa siyang pakawalan ang Black Hawk. Sige, Black Hawk, isa kang malayang tao ngayon. Natupad mo ang iyong halaga. Maaari kang magkaroon ng kahit anong gusto mo. Pero syempre, darating iyon pagkatapos nating talunin si Erudia. Si Mr. X ay nagpakita ng isang nasisiyahang ngiti. Huminga ng malalim si Black Hawk. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2659. Ang intel mula sa Dragonites. Napahamak na tayo sa pagkakataong ito. Malapit nang harapin ni Zarain ang pinakamalakas na kalaban kailanman. Mas malaki pa ang banta kay Erudia. Kahit na inilabas ang Black Hawk ngayon, huli na ang lahat. Walang kwenta kahit ipaalam niya kay Erudia. Baka hindi rin seryosohin ni Erudia ang kanyang mga sinabi. Alinmang paraan, tila hindi sapat ang oras. Laging sinisigurado ni Mr. X na kalkulado niya ang lahat. Iyon ang pinaka-nakakatakot sa kanya. Dagdag pa, hindi niya hinayaan na bumalik si Black Hawk ng mag-isa. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan pabalik sa Zarain. Mukhang hahayaan na lang niyang tuluyang makalaya ang huli pagkatapos ng misyon. Kaya naman, walang magagawa ang Black Hawk. Gayunpaman, mayroon pa ring pag-asa para sa kanilang mga pinagkakatiwalaang subordinate ng Black Hawk. Dahil 2 araw na silang hindi maabot, baka gumawa sila ng aksyon. Sa katunayan, pagkatapos makulong si Black Hawk, napansin agad ang kanyang mga nasasakupan na may mali. Si Black Hawk ay hindi isang santo, at maging kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate. Sinubukan nilang iugnay ang lugar at oras na nawala si Black Hawk. Sa wakas ay napagtanto nilang Lab of Gods na nakakuha ng Black Hawk. Mukhang mas maagang aatake ang Lab of Gods kaysa sa inaasahan.
Alam ng mga subordinate na iyon ang relasyon sa pagitan ng Black Hawk, Lab of Gods, at Levi. Mula sa pananaw ni Zarain, syempre, umaasa sila na si Erudia at Lab of Gods ay magbabalik sa isa't isa. Napagtanto ang kabigatan ng bagay, agad silang pumunta sa Sacred Organization para makita si Deathfiend. May masamang mangyayari. Nahuli ang Black Hawk, hindi namin siya mahanap, at wala kaming mahanap na anumang palatandaan. Batay sa aming paghuhusga, itinago ng Lab of Gods ang mga totoong war machine sa ilalim ng mga power station noong huling kaguluhan. Malinaw, ito ay isang kaguluhan lamang. Una, nilayon nilang malaman ang tungkol sa iba pang deployment ng Erudia. Pangalawa, gusto nilang itago ang mga war machine na iyon. Sa madaling salita, nagawa nilang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Kahit na nawala ang Black Hawk, umiiral pa rin ang kanyang impluwensya sa paligid ng Zarain. Lab of Gods ang nasa likod ng lahat ng ito. Nang marinig iyon, nagulat si Deathfiend at iba pa sa kanilang mga upuan. Hindi nakakagulat ang aking mga tauhan ay walang natuklasang anumang problema sa mga istasyon ng kuryente sa Zarain. Nakatago na ang mga kalaban doon. Tsaka wala akong natanggap na balita kay Black Hawk dahil nahuli na siya. Pero kahapon lang, nadiskubre pa ng mga tauhan ko na may gumagala sa mga power station. Akala ko ay naghahanap pa rin sila ng paraan para maitago ang mga war machine. Ibinuka ni Temptos ang kanyang bibig. Nahirapan siyang paniwalaan na ang lahat ay nangyari ng walang bakas. Paano ito posible? Pinandilatan siya ng iba. Siguro nandoon sila para masiguradong nakatago ng maayos ang mga war machine. Tumimbang si Notos, tama. Ito ang huling kumpirmasyon bago ang pag-atake. Sa katunayan, may mga kaina-hinalang figure na lumilitaw sa paligid ng lahat ng mga istasyon ng kuryente kahapon. Oo, sinusuri nila para matiyak na maayos ang lahat. Ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Black Hawk ay nagsalita, pakisuyo pong bantayan ito. Maaaring magsimula ito anumang oras. O baka naman nagsimula na. Nakakuha lang kami ng balita. Nakatuklas sila ng maraming shield jammer sa dagat sa paligid ng Zarain. Hindi lang iyon, may kakaibang nangyayari sa kalawakan. Tinitingnan ito ng lahat ng mga bansa. Gayunpaman, ito ay malamang na isang distraction mula sa Lab of Gods. Natarante si Deathfiend at ang iba pa matapos malaman ang tungkol sa mga sitwasyong iyon. Tipunin ang lahat ng puwersa ngayon, at ipaalam sa Maya Industries. Hilingin sa kanila na suportahan si Erudia ngayon. Bilisan mo. Tawagan ang Dragonites Intelligence Department ngayon. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan si Deathfiend kay Zephyr at sinabi sa huli ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Umiling si Zephyr. Imposible yan. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang kanyang departamento ng Panic Tick ay nakatanggap ng isang piraso ng masamang balita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2660. Walang natuklasan. May nangyaring kakilakilabot. Grabe. Ilang lalaki ang sumugod sa pinangyarihan. Ano? Namula ang mukha ni Zephyr sa narinig. Narinig din iyon ni Deathfiend. Dahil ang balita ay umabot na hanggang dito, kailangan ito na ang aktwal na sitwasyon ay tiyak na mas malala kaysa sa inaasahan. Boom! Biglang nahulog ang puso ni Zephyr. Anong nangyayari? Wala na siyang mood na makipag-usap kay Deathfiend dahil agad niyang tinanong ang mga subordinate na iyon. Biglang nawala ng kontak ang monitoring station namin sa Erudia Sea. Wala kaming ideya kung ano ang nangyari. Lahat sila nawalan ng kontak. Iniulat ng Intelligence Department. Kailan ito nangyari? Nag-aalalang tanong ni Zephyr. Mga 5 minuto ang nakalipas. May sumagot. Ang isa pang lalaki ay agad na sumabad. Hindi, natuklasan namin ito 5 minuto ang nakalipas. Dapat itong mangyari ng mas maaga kaysa dito. Sa tansya ko ay mga 8 minuto. 8 minuto. Masama iyon. Natauhan si Zephyr. Sa pamamagitan ng Deathfiend sa telepono, alam niyang totoo ang krisis. Deathfiend, nakuha ko na. May masamang nangyayari. Makikipag-ugnayan ako sa lahat ng pangunahing puwersa ngayon. Si Zephyr ay naiwan sa mga pagpipilian. Agad siyang sumugod papunta sa base ng iba. Bumangon ka. May nangyaring kakilakilabot. Sa kabutihang palad, pansamantalang nanirahan si Craig at ang iba pang mga pinuno sa isang lugar.
Agad na nagising ang lahat matapos tumakbo si Zephyr papunta sa pwesto nila, sumisigaw ng desperadong. Bakit? Anong nangyayari? Anong ginagawa mo dito madaling araw? Sa wakas ay makakatulog na rin ako ng maayos pagkatapos ng 2 buwan at sinira mo ito. Sila ay lubos na hindi nasisiyahan. Ang ilan sa kanila ay hindi maaaring ibalot ang kanilang mga ulo sa paligid nito. Noon pa man ay kalmado na si Zephyr, pero mukha na siyang baliw ngayon. Grabe naman, nawalan ng function ang lahat ng aming monitoring station sa dagat. At tinawagan ako ni Deathfiend para ipaalam na may masamang mangyayari. Nauubusan na tayo ng oras. I-activate ang pinakamataas na antas ng alerto ngayon. Mag-set up ng mga hadlang sa depensa sa baybayin. Ilabas ang lahat ng aming pinakamahusay na tropa. Magmadali. Oh gosh, tama si Crown King tungkol dito. Sa kabila ng pagkataranta, tinanong ni Zephyr si Craig at iba pa na tumugon kaagad. Totoo ba ito? Hindi man kumibo si Craig at ang iba pa, agad silang pumunta sa command room ng punong tanggapan. Pakikonekta ang post ng pagmamasid ng Eastford para sa akin. Bukod sa mga istasyon ng pagsubaybay, ang mga poste ng pagmamasid ay ang huling pag-asa sa baybayin ng Erudia. Ako si Craig ng Dragonites. May mali ba sa monitoring area mo? Tanong ni Craig. Walang mali dito. Ngayon ko lang na-check. Pareho dito. Dito din. Ang lahat ng iba pang mga post ng pagmamasid sa baybayin ay pumasok na may parehong tugon. Walang napansing kakaiba sa kanila. Sige, nang marinig iyon, nakahinga ng maluwag ang lahat. Kung totoo ang sinabi ni Zephyr, baka bumagsak na ang depensa ng coastline. Gayunpaman, ito ay naging maayos. Ngunit, may kakilakilabot na nangyayari talaga, mayroon akong intel. Napatapak ni Zephyr ang kanyang mga paa sa pagkabalisa. Siguradong may nangyayari, Mr. Thorne, ang ibig mong sabihin ay ang mga istasyon ng pagsubaybay. Tumanggaw si Zephyr bilang tugon. Tama na. Bakit? Kaka-recover lang ng lahat ng aming monitoring stations. Noon lang, may nag-update ng sitwasyon. Kasabay nito, natanggap ng control room ang balita. Kanina lang sumagot ang monitoring station 78. Naapektuhan daw ng bigla ang anomalya sa kalawakan ang signal sa monitoring station. Bumalik sa normal ang istasyon 76. Bumalik sa normal ang istasyon 77. Isa-isa, ang mga istasyon ng pagsubaybay ay nagsimulang ipagpatuloy ang kanilang mga normal na estado.